Huwag mo akong hawakan. Anak ko yan. Sigaw ni Doña Celeste habang mahigpit niyang hinihila ang braso ni Amira sa gitna ng kumikislap na puting ilaw ng emergency room, at sa isang iglap, ang stainless steel tray na may mga gunting, bulak, at maliit na bote ng betadine ay tumilapon sa sahig, kumalansang ng ubod lakas, dahilan para mapalingon ang lahat ng bantay, nurse, at utility staff sa direksyon nila, ang amoy ng antiseptic, pawis, dugo, at mamahaling pabango ni Celeste ay nagsalpukan sa malamig na hangin ng ospital, habang sa likod ng salaming pinto ay mabilis na itinutulak ng dalawang nurse ang stretcher kung saan nakahandusay si Adrian, mapatla, duguan ang sentido, at may nakakabit ng ambu bag sa mukha. Biyenan niyo po ako, hindi nanay ng asawa ko ang pasyente. Nanginginig ngunit matalim ang boses ni Amira. Pilit niyang binabawi ang sarili niyang kamay kahit halos mabaon na sa balat niya ang mahahabang kuko ng matanda. Nangingitim ang gilid ng paningin niya, hindi dahil sa pagod lang kundi dahil 3 oras na siyang gising mula nang sumagitsit ang tawag ng highway patrol sa phone niya habang nasa kusina siya ng ancestral house sa Batangas, pinapakuluan ang sabaw para sa almusal ng buong pamilya. Nasaan ka ba? Naaksidente si Sir Adrian sa Provincial Road malapit sa San Pascual. Critical. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang pagbagsak ng sandok sa tiles, ang mainit na sabaw na tumalsik sa paa niya, ang pagkaputol ng normal na umaga na parang sinadya ng Diyos na sampailan siya ng kapalaran. Mrs. Villarreal, please calm down, sabi ng batang doktor na halatang bagong duty pa lang, pero ang boses nito ay nalunod sa muling pagsabog ni Celeste. Calm down. My son is fighting for his life because this woman kept dragging him to that cursed property dispute in the province. Simula nang pakasalan ka niya, puro kamalasan ang dala mo. Bumigat ang hangin. Sa dulo ng hallway, ang TV na nakasabit sa pader ay tahimik na nagpapakita ng umaga sa Metro Manila traffic sa EDSA. Stock market update, celebrity breakup pero dito sa VIP wing ng pribadong ospital sa Makati, walang ibang mahalaga kundi ang paghingal ng mga tao sa loob at ang tunog ng cardiac monitor mula sa hindi nakikitang kwarto. Napatingin si Amira sa pinto kung saan nawala ang stretcher. Gusto niyang humabol. Gusto niyang marinig kung buhay pa ang asawa niya. Pero sa bawat galaw niya, may nakaharang, ang kamay ng biyenan niya, ang tingin ng mga taong alam kung sino ang pamilyang Villarreal, ang bigat ng utang na loob na ilang taon nang ipinampapalo sa ulo niya. Kasalanan ko, bulong niya, saka tumingala. Ako ang tumawag sa ambulansya. Ako ang unang dumating sa bangin. Ako ang humawak sa ulo niya habang umaagos ang dugo. Ako ang nagmamakaawa sa mga pulis na pabilisin ang rescue. Nasaan kayo nun? 1 segundo. 2. Narinig ng lahat ang tanong. Si Celeste ay hindi agad sumagot. Ngunit ang mukha niya, nakaraniwang kontrolado, malamig, at parang laging handa sa family portrait o board meeting, ay bahagyang nanginig sa gilid ng labi. Hindi mo ako pwedeng kausapin ng ganyan. At hindi niyo rin ako pwedeng tratuhing parang wala akong karapatan sa asawa ko. Lumapit ang chief nurse, may kasamang guard, at maingat na namagitan. Naka-beige na uniforme ang guard, basa ng pawis ang likod sa kabila ng aircon. Sa paligid nila, ang VIP waiting lounge ay parang showroom ng kayamanan, makapal na carpet na kulay abong may pilak na hibla, leather chairs, art pieces na abstract, dispenser ng imported tea, at glass wall na tanaw ang maulap na skyline ng Makati. Ngunit sa ilalim ng kinis na iyon, amoy pa rin ang takot. May isang matandang babae sa kabila na nakaupo sa wheelchair, tahimik na nagro-rosaryo. May isang batang lalaki na umiiyak ng pigil sa balikat ng yaya. May 2 intern na nagpapanggap na may binabasa sa chart pero malinaw na nakikinig. Ma'am, kailangan po nating maghintay, sabi ng nurse. The neurosurgery team is assessing the patient. Assessing. Halos matawa si Celeste, ngunit hindi yun tawa ng saya kundi tawa ng taong sanay na ang utos niya ay sinusunod agad. Alam niyo ba kung sino ang abogado ng pamilya namin? 1 phone call, this hospital will tita, tama na. Ang boses ay galing sa dulo ng hallway. Lumingon si Amira. Papalapit si Miko, bunso ni Celeste, suot ang gusot na polo, nakatali pa sa baywang ang susi ng sasakyan, at halatang nagmamaneho mula pa alabang dahil may marka ng seatbelt sa dibdib niya. Hindi ito ang klaseng lalaking madaling seryosohin sa mga family dinner, kilala siya bilang charmer, black sheep, laging may business idea at laging kulang sa follow-through. Pero ngayong gabi,
Ang mukha niya ay walang biro. This is not the place. Miko, don't interfere, sabi ni Celeste, pero mas mahina na. Hindi ako nakikialam. Sinasabi ko lang, Kuya's in surgery. Nakatingin na lahat sa tin. Nilinggan nito si Amira at sa unang pagkakataon mula nang maging manugang siya sa Villarreal clan, may nakita siyang hindi panghuhusga sa mata ng kapatid ng asawa niya kundi malinaw na pagkabahala. Ikaw ba ang kasama ni Kuya bago nangyari? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Amira. Naramdaman niya ang tuyong laway sa lalamunan, ang pangangatag ng tuhod, ang hapdi sa palad kung saan may tuyong dugo pa si Adrian. Huminga siya ng mabagal. Magkausap kami sa phone. Nasa Batangas siya para sa lupa sa may bukirin. Sinundan ko kasi may pakiramdam akong may mali. Nung dumating ako, wasak na ang harap ng sasakyan. Nasa baba ng pilapil. At bakit mo siya pinuntahan? Singit agad ni Celeste. Tila may nahanap na bagong kutsilyo. Dahil ba nakikipag-away ka na naman tungkol sa titulo? Bumaba ang tingin ni Amira. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil sa likod ng tanong na iyon ay may mas mapait na katotohanan. 3 buwan nang ginigipit ni Celeste si Adrian na ipapirma ang conversion papers para maibenta ang malaking parte ng lumang lupain sa Batangas sa isang developer na may planong gawing resort at leisure estate ang dating Palayan at Mangrove Edge. Si Adrian, bagaman lumaki sa pribilehiyo, ay hindi lubos na bulag sa pinanggalingan ng pamilya. Alam niyang ang lupang iyon ang kabuhayan ng ilang pamilyang dekada nang umuupa at nagtatanim doon. At si Amira, bilang dating legal aid volunteer bago siya hinayla ni Adrian sa mas maginhawang buhay sa Forbes Park, ang naging konsensya nito. Kaya bawat hapunan sa malaking bahay na may chandelier at mahahabang mesa ay nauuwi sa malamig na ngitian, sa mga pangungusap na may lason, sa banayad ngunit matutulis na patama ni Celeste. Minsan, ang mga taong galing sa wala, hindi marunong umintindi ng scale. Minsan, ang awa ay excuse lang para sa incompetence. Minsan, ang babae dapat marunong kung saan lang siya dapat magsalita. At dahil utang na loob ng pamilya ni Amira kay Adrian ang pagpapagamot noon sa kanyang ama sa ospital nang magka-stroke ito, dahil si Adrian ang tumulong sa pag-aaral ng bunsong kapatid niya, dahil sa mata ng maraming kamag-anak niya ay para siyang nanalo sa buhay nang mapang-asawa niya ang tagapagmana ng Villarreal Holdings, maraming gabi niyang nilunok ang sagot na dapat niyang sinabi. Ngunit hindi ngayong gabi. Hindi po titulo ang pinag-uusapan namin, dahan-dahan niyang sabi. May tumawag kay Adrian bago siya umalis ng Manila. Someone warned him about forged signatures. Napahinto si Miko. Pati ang nurse ay napatingin. Si Celeste lang ang halos hindi kumurap. Be careful, sabi ng matanda, mas mababa na ang boses, mas mapanganib. Kapag hindi mo mapatunayan ang sinasabi mo, paninirang puri iyan. Kung paninira lang, sanay na ako galing sa inyo. Muling bumukas ang pinto ng corridor at lumabas ang isang resident, may takip pa ng pawis ang noo sa ilalim ng cap. Agad silang nagsilapit. Family of Adrian Villarreal. Yes, I'm his mother, sabay ni Celeste at halos maitulak si Amira sa gilid. Itinaas ng doktor ang kamay, propesyonal ngunit pagod na ang mukha. He has intracranial bleeding. We're stabilizing him for emergency intervention. Kailangan po namin ng consent for possible decompressive procedure if pressure continues to rise. Ill sign, sabi ni Celeste. Asawa ako, putol ni Amira. Nagkatinginan ng doktor at nurse. Isang napakaliit na sandali lang iyon pero naramdaman ni Amira ang buo nitong bigat. Sa batas, siya ang asawa. Sa kultura, sa pera, sa impluensya, sa nakasanayang hierarchy ng pamilyang ito, para siyang palaging bisita lang sa sariling buhay. Legally, spouse has priority unless there are specific documents stating otherwise, sabi ng doktor ng maingat. Parang may pumutok na ugat sa sentido ni Celeste. Specific documents. Ulit niya, halos pabulong. Tiningnan niya si Amira na parang unang beses niya itong nakitang hindi basta babaeng naiangat ng anak niya kundi sa gabal na kailangang alisin. Sign whatever they need, sabi ni Miko kay Amira. Now, kinuha ni Amira ang clipboard. Nanginginig ang kamay niya habang pinipirmahan ang pangalan niyang ilang taon ding pinilit baguhin ng pamilya para mas tumunog na bagay sa apelyidong Villarreal. Amira Santiago Villarreal. Ang tinta ay bahagyang kumalat sa unang letre dahil basa pa ng pawis ang daliri niya. Pagbalik ng doktor sa loob, bumigat ang katahimikan.
Sa labas, sa kalsada sa ibaba ng ospital, tuloy ang buhay, sirena, busina, ulan na nagsisimula ng tumama sa salamin. Sa loob, para silang mga hayop na ikinulong sa isang mamahaling aquarium. Umupo si Amira sa gilid ng leather chair ngunit hindi talaga nakaupo ang pakiramdam niya, para siyang nakabitin. Naalala niya ang eksena sa bangin. Ang itim na SUV ni Adrian ay paarap sa sira-sirang konkreto ng pilapil, ang windshield na parang sapot ng yelo, ang amoy ng gasolina, basang lupa, at sunog na goma. Naalala niya kung paanong tumalon siya mula sa kotse kahit maputik at madulas, kung paanong sumigaw siya ng Adrian. Adrian. Habang may mga magsasakang tumakbo mula sa malayo dala ang flashlight. Naalala niya ang kakaibang bagay na napansin bago dumating ang ambulansya, bukas ang glove compartment, wala ang brown envelope na dala ng asawa niya, at sa putik sa may pinto ng driver ay may bakas ng sapatos na hindi sa kanya, hindi rin sa boots ng rescuers. Mula sa kanyang kinauupuan, dinukot niya ang cellphone sa bag na nabasa pa rin ng ambon at dugo. Basag ang isang sulok. May 9 na missed calls mula sa kapatid niyang si Liza, 3 mula sa unknown number, at isang voice message na hindi pa niya nabubuksan mula kay Adrian, timestamp 23 minutes bago ang aksidente. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kanina sa gulo, hindi niya iyon nakita. Binuksan niya. Mahina ang boses ni Adrian, parang nasa sasakyan at pigil ang hininga. Mira, don't call back. Listen. If anything happens to me, huwag mong ibibigay kay mama ang blue folder sa home office. Hindi lang lupa ang issue. May shell contracts, may dummy incorporators, at may pirma na hindi akin. Trust no one sa bahay. Not even naputol ang message. Parang may bomara sa dibdib ni Amira. Muli niya iyong pinakinggan. Hanggang not even lang talaga. Hindi na ituloy. Umangat ang mga mata niya at sa kabilang side ng lounge, nakita niyang nakatingin sa kanya si Celeste. Hindi malinaw kung gaano katagal na. Ngunit ang tingin ng biyenan niya ay hindi gulo, hindi simpleng galit, kundi malamig na kalkulasyon. Lumapit ito nang hindi nagmamadali, inaayos ang shawl sa balikat, bawat hakbang kontrolado. Ano yan? Tanong nito. Wala. You are a very poor liar. Hiha. Hiha. Kapag gusto siyang saktan ni Celeste ng naka-silk gloves, hiha ang tawag. Pagod lang ako. Hindi ka lang pagod. May tinatago ka. Huminto si Celeste sa tapat niya. Kahit lampas 60 na, makinis pa rin ang balat nito, maingat ang makeup, at ang boses ay mahina ngunit sanay utusan ang boardroom, staff, driver, pari, mayor, at sariling mga anak. Makinig ka sa akin. Whatever Adrian told you in his moments of panic, you must understand this family survives because I make the difficult decisions. Hindi ka makakaintindi ng bigat na pinapasan ko. At iyon ang dahilan para apakan ninyo ang iba. Iyon ang dahilan kung bakit may kinakain ng 12-12 ng pamilyang nakaasa sa kumpanya namin. At ilang pamilya ang tinatanggalan ninyo ng lupa para mapanatili iyan. Sandaling tumigas ang panga ni Celeste. You always mistake sentiment for morality. At kayo naman, power for righteousness. Bago pa sumagot ang matanda ay biglang bumukas ang elevator at may 2 lalaking nakabarong na pumasok, basa ang buhok sa ulan. Hindi kailangang ipakilala para malaman ni Amira kung sino sila, si Attorney Gamboa, matagal ng legal fixer ng pamilya, at si Councilor Dario Mendoza, kaalyado ng mga Villarreal sa Batangas. Napaangat ang kilay niya. Napakabilis. Bakit nasa ospital agad ang mga ito kung aksidente lang ito? Lumapit si Gamboa kay Celeste at bumulong, ngunit sa katahimikan ng lounge ay may ilang salitang lumusot. Nakausap ko na yung Hepe Containment First Media Angle na ramdaman ni Amira ang paglamig ng mga daliri niya. Hindi aksidente ang inuuna nila. Control. Narinig ni Miko ang parehong piraso ng usapan dahil nakita niyang humigpit ang hawak nito sa phone. Saglit silang nagkatitigan ni Amira. Sa mata ni Miko ay may pagkalito, may pagdududa, at may isang uri ng takot na hindi pa niya nakikitang suot nito kahit kailan. Anong media angle? Biglang tanong nito, papalapit. Kuya is in surgery. Bakit may counselor dito? Miko, hindi ito oras, sabi ni Celeste. Exactly. Hindi ito oras para sa damage control kung tunay na concern natin si Kuya. Watch your tone. No, Maria. Baka kayo ang dapat magbantay sa tone ninyo. Lahat na lang issue of control. Sa gilid, napapitlag si Amira.
Ito ang unang beses na may lumaban kay Celeste sa harap ng ibang tao ng ganito. Ngunit hindi sumigaw ang matanda. Mas delikado, ngumiti ito ng manipis. Kapag humarap ka na sa mga creditors na nilikha mo sa sarili mong failed ventures, saka mo ako leksyonan tungkol sa control. Para iyong sampal, namula si Miko, ngunit tumawa ng walang saya. Classic, kapag wala ng argument, character assassination. Truth is not assassination. At kasinungalingan ba ang aksidente ni Kuya? Bumigat lalo ang hangin. Narinig ni Amira ang ulan sa salamin, mas malakas na ngayon. Sa baba, kumislap ang ilaw ng mga sasakyan. Sa dulo ng hallway, may code blue na inanunsyo sa intercom sa ibang floor. Biglang ang mundo ay parang isang gusaling puno ng lihim at dugo. Dinaman ni Amira ang phone sa palad niya. Ang voice message, ang blue folder, ang hindi natapos na warning. At sa gitna ng lahat, ang lalaking nasa loob na maaaring mamatay nang hindi man lang nakakapagsalita ng buo. Umupo si Celeste sa tapat niya, dahan-dahan, halos marangal. Makinig ka sa akin, Amira. Whatever fantasy you are forming in your head, let it go. Kapag nakalabas ng buhay si Adrian sa operasyon, kakailanganin niya ng pamilyang buo, hindi ng eskandalo. At kung hindi siya makalabas huminto ito. Kahit sandali, nakita ni Amira ang isang bagay na maaaring tunay na sakit sa mukha ng matanda, ngunit mabilis ding natabunan ng bakal. Kung hindi siya makalabas, mas lalong hindi mo kayang manalo sa laban na iniisip mo. Hindi sumagot si Amira. Sa halip ay tumayo siya, marahan, kahit mabigat ang katawan. Hindi ito tungkol sa panalo. Talaga, hindi. Tungkol ito sa kung bakit muntik nang mamatay ang asawa ko. At kapag may kinalaman ang sino man dito kahit sino pa siya, kahit anong apelyido pa ang dala niya hindi ako titigil. Naramdaman niyang nanginginig siya matapos sabihin iyon, ngunit hindi na siya umatras. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa pamilyang ito, hindi siya humihingi ng pahintulot para magsalita. Sa unang pagkakataon, si Celeste ang hindi agad nakasagot. At sa mismong sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng operating corridor. Lumabas ang surgeon, bakas ang tensyon sa mga mata sa ibabaw ng mask na ibinaba na sa leeg. We controlled the initial bleed, sabi nito. But the next 24 hours are critical. There's another issue. Before he lost consciousness, your husband repeatedly tried to say one word. Hindi namin maintindihan noong una. Pero habang ini-intubate siya, inulit niya ng inulit. Ano po? Sabay-sabay nilang tanong. Tiningnan sila ng doktor, isa-isa, na tila ramdam din nito na hindi simpleng pamilya ang kaharap niya kundi isang buhol ng kapangyarihan at lihim. Ang sabi niya, bodega. Sa isang iglap, namutla si Councilor Mendoza. Halos kasabay nito, si Attorney Gamboa ay napakapit ng mahigpit sa folder na hawak niya. At hindi man gumalaw si Celeste, nakita ni Amira ang napakaliit ngunit tiyak na pagkurap nito ang unang bitak sa kanyang kontrol ngayong gabi. Tumigas ang lalamunan ni Amira na parang may malamig na bakal na isiningit sa pagitan ng kanyang mga tadyang, at sa gilid ng paningin niya ay nakita niyang halos hindi gumalaw si Miko ngunit ang mga daliri nito sa tabi ng katawan ay dahan-daang kumuyam, habang si Celeste ay nanatiling tuwid ang likod, babaeng sanay magtago ng lindol sa ilalim ng kutis at perlas. Dok, are you sure? Maingat na tanong ni Attorney Gamboa, ngunit ang boses niya ay nagkaroon ng gaspang na hindi bagay sa lalaking parating kontrolado ang tono kapag kaharap ang hukom, mayor, o bangko. Napatingin ang surgeon sa kanya. I'm repeating what I heard. He was semi-conscious, hypoxic, in pain, but he kept trying to form that word. Bodega, ulit ni Miko, mas mababa ang boses, na parang sinusubukang tikman ang bigat ng salita. Anong bodega? Walang sumagot agad. Sa loob ng VIP lounge, ang mahinang ugong ng central aircon at ang paulit-ulit na patak ng ulan sa salamin ay biglang naging napakalakas sa pandinig ni Amira, na para bang ang buong gusali ay nakikinig din. Naalala niya ang isang gabi 2 buwan ang nakaraan sa lumang hacienda house sa Batangas. Nasa likod siya ng kusina noon, kausap ang matandang Katie wala na si Mang Berto tungkol sa mga lumang titulo at tax declaration na nakaimbak sa isang silid na hindi na halos ginagamit. May isa pa pong bodega sa likod ng lumang Hill-Ingen, ma'am, mahina nitong sabi noon, palingalinga bago nagsindi ng kulob na ilaw sa likod bahay. Pero matagal nang pinapasarado ni Donya. Bawal daw pumasok.
Tinawanan lang iyon ni Amira noon, inisip na baka lumang kalat, mga sako ng pataba, o mga sirang kagamitan sa palaisdaan. Pero ngayon, sa isang salitang binitiwan ni Adrian habang nakikipaglaban sa pagkawala ng malay, ang alaala ay bumalik na parang kutsilyong dahan-daang iniikot. May problema ba sa sinabi ng asawa ko? Tanong niya, mariin. Hindi sa doktor, kundi sa mga taong biglang masyadong tahimik. Si Councilor Mendoza ang unang umiwas ng tingin. Wala naman siguro, hiha. Baka hallucination lang ng pasyente. Common yan sa trauma. Hindi siya hallucination kung inulit-ulit niya. You are in no position to interpret medical distress, singit ni Celeste. Ngunit hindi na ganoon katalim ang boses niya. Mas may sensin, mas maingat, parang may inaayos na piraso sa isip. Naramdaman ni Amira ang pag-init ng likod ng leeg niya. Hindi rin po kayo nasa posisyon para burahin ang sinabi niya. Dumating ang chief nurse at magalang na hiningi ang final chart signature ng surgeon. Sa ilang segundong abala, naputol ang titigan. Ngunit hindi naputol ang tensyon. Habang pumipirma ang doktor, lumapit si Miko kay Amira ng bahagya. Hindi halatang halata, sapat lang para hindi marinig ng iba ang boses niya. May alam ka ba tungkol dyan? Mabilis siyang huminga. Pinili niyang huwag agad ilabas ang voice message. Hindi pa. Hindi niya alam kung hanggang saan ang tiwala niya kay Miko. Nakita na niyang sumalungat ito sa ina. Oo, ngunit sa pamilyang Villarreal, ang pagtutol ay hindi palaging paghihiwalay. Minsan taktika lang iyon sa loob ng parehong kampo. May ilang bagay akong narinig noon sa Batangas, sabi niya. Pero hindi ko pa buo. We need to talk, not here. Bakit kita pagkakatiwalaan? Tumiklap ang panga ni Miko. Hindi siya nasaktan sa tanong, parang inaasahan na niya. Wala akong hinihinging blind trust. Sinasabi ko lang, kung may kinalaman ta sa Batangas property, mas marami kang kalaban kaysa iniisip mo. At kasama ka ba ron? Saglit siyang tiningnan ni Miko, diretso, walang ngiti. Hindi ko alam kung gaano pa ako kasali sa buhay ng pamilyang ta. Pero alam kong may tinatago si Mama sa lahat. Even from US. Mula sa tapat nila ay marahang tumikim si Celeste, sapat para paalalahanan silang may mga mata pa rin siyang nakaharap sa kanila. Umupo itong muli, inihanay ng eksakto ang bag sa kondongan, at saka tinawag ang doktor. When can we see my son? Isa-isa lang po, after transfer ta Aiko. Not tonight for long. He remains unstable. I'll go first, agad nitong sabi. Asawa po ako, putol ni Amira, pagod na ngunit buo pa rin ang tindig. Sumikip ang paligid. Si Gamboa ay tumingin sa sahig. Si Mendoza ay nagkunwaring tinitingnan ng phone. Si Miko naman ay umatras ng kalahating hakbang, hindi pumagitna, ngunit malinaw na hinayaang si Amira ang humarap. Kumapit si Celeste sa armrest. You think legal entitlement equals devotion? At iniisip niyo bang pagiging nanay equals ownership? Sagot ni Amira. Hindi siya sumigaw. Mas lalong tumalim iyon. Lahat ng gusto ko, makausap ang asawa ko kapag pwede. Hindi ko siya pag-aagawan sa inyo. Pero hindi niyo rin ako buburahin. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, may maliit na paghinga mula sa nurse na tila natutuwa na may nagsabi rin yun ng harapan. Pinili ng chief nurse ang pinakaligtas na paraan. Ma'am, we will follow hospital policy. Spouse first for a brief visit, then mother. Tila naging bato ang mukha ni Celeste. Of course, sabi nito, ngunit alam ni Amira na ang mga salitang iyon ay hindi pagsang-ayon kundi pangakong hindi nito malilimutan ang kahihiyang naramdaman. Lumipas ang halos 20 minuto na parang hinihila ng pandurog. May dumating na isang tray ng kape mula sa cafeteria, ngunit walang gustong uminom maliban kay Mendoza na nanginginig ang kamay habang dinadala ang paper cup sa labi. May nagdala ng extra shawl para kay Celeste. May tumawag na reporter kay Gamboa at mabilis nitong pinatay ang linya. Sa bawat maliliit na kilos, mas lalong lumino kay Amira na ang gabing ito ay hindi na lang aksidente sa kalsada, isa na itong larong kontrolado ng mga taong sanay linisin ang bakas ng dugo gamit ang pirma at tawag sa telepono. Maya-maya, lumapit ang isang nurse sa kanya. Ma'am, pwede na po kayo. 2 minutes lang. Tumayo siya, bahagyang nanlamig ang mga binti. Habang sumusunod sa nurse sa loob ng restricted corridor, napansin niya kung paano nag-iba ang tunog sa bahaging iyon ng ospital. Mas tahimik, mas sarado, ngunit mas maraming maliliit na ingay na hindi maririnig sa labas, ang rhythmic hiss ng ventilator mula sa isang pinto,
ang mahinang beep ng infusion pump, ang gulong ng portable ultrasound machine, ang lagitik ng keyboard sa nurse's station. Ang ilaw ay sobrang puti, halos walang awa. Amoy chlorhexidine, disinfectant wipes, at ang malinis na lamig na itinatayo ng mayayamang ospital para palabasing may kontrol pa rin sa gitna ng kamatayan. Nang buksan ng nurse ang pinto ng ICU room, huminto ang hininga niya. Si Adrian ay halos hindi na mukhang Adrian. May bandage sa ulo, may tubo sa bibig, may tape sa pisngi, may mga linya sa braso, dibdib, at leeg. Ang lalaking kilala niyang laging maayos ang buhok kahit bagong gising, laging malinis ang cuffs kahit galing site visit, ay ngayon nakahandusay na parang inubos ng katawan ang lahat ng dignidad para lang manatiling buhay. Lumapit si Amira sa tabi ng kama. Narinig niya ang mahinang tunog ng ventilator, ang patak ng IV, ang steady ngunit hindi nakakaaliw na beat ng monitor. Adrian, bulong niya. Walang sagot, syempre. Ngunit ang katawan niya ay tila may sariling alaala, ang kamay niya ay agad napunta sa likod ng mga daliri ng asawa niya, umiwas sa tape at pulse ox clip, hinaplos ang bahagi ng balat na may init pa. Naririnig mo ba ako? Humigpit ang lalamunan niya. Hindi siya iiyak, hindi dito, hindi habang may kamera ng ospital sa sulok at nurse sa labas. Narinig ko yung message mo, pabulong niyang sabi, halos walang dalaw ang labi. Hindi ko pa alam ang lahat, pero narinig kita. Tiningnan niya ang mukha nito, ang pamamaga sa paligid ng mata, ang tuyong dugo sa may hairline, ang bahagyang panginginig ng talukap na maaaring reflex lang o maaaring wala ring ibig sabihin. Anong bodega, Adrian? Anong gusto mong sabihin? Walang milagro, walang biglang pagmulat, pero sa gilid ng kama ay may personal effects bag na may label ng ospital. Nandoon ang wallet, relo, at isang susi na hindi niya pa nakikita noon. Luma, tansong singgawin, may nakaukit na maliit na numerong 3 sa ulo. Hindi iyon karaniwang susi ng bahay nila sa Forbes. Hindi rin sa condominium unit ng kumpanya. Tinitigan niya iyon ng 1 segundo, 2. Ma'am, bawal po hawakan ng items, mahinang paalala ng nurse mula sa pinto. Opo, sagot niya, ngunit naitaga na sa isip niya ang hitsura ng susi. Yumuko siya ng bahagya palapit sa tenga ni Adrian. I'll come back, sabi niya. Pero hindi ko kayang gawin to kung ako lang. Kung may mensahe ka pa, sana huwag mo akong iwan ng wala. Paglabas niya sa ICU, agad bumalik ang bigat ng hallway at ng mga matang naghihintay. Kumusta siya? Tanong ni Miko. Stable but critical, automatikong sagot niya. Tumingin siya kay Celeste. Pwede na kayong pumasok, ngunit bago pa makalapit ang matanda, tumunog ang phone ni Amira. Unknown number ulit, binaba niya sana, ngunit may kung anong kutob na nagpahinto sa kanya. Sinagot niya. Sa kabilang linya ay maririnig ang mahinang static at tunog ng motorsiklong dumaraan, parang nasa tabing kalsada ang tumatawag. Ma'am Amira, boses ng lalaking matanda, paos, pabulong. Sino ta? Ako si Berto, mula Batangas. Lalong humigpit ang hawak niya sa telepono. Mang Berto, nasaan kayo? Hindi ako makapagtagal. May pumasok kanina sa lumang bodega. May hinahanap sila. Akala ko tao ni attorney, pero may kasama silang hindi taga rito. Nagtatanong tungkol sa envelope ni Sir Adrian. Hindi na niya naramdaman ang carpet sa ilalim ng paa. Anong envelope? Yung dala niya kanina. Akala ko na ibalik niya sa sasakyan. Hindi pala. Mang Berto, makinig kayo sa kin. Nasaan kayo ngayon? Narinig niya ang alang ng paghinga ng matanda. Nasa may palengke ako. Ayoko munang umuwi. Ma'am, may dugo sa lock ng bodega. Ano? Parang may nasugatan sa pagpilit buksan. At may narinig akong isang pangalan. Napapikit si Amira. Anong pangalan? Saglit na katahimikan. Sa likod niya, naririnig pa rin niya sina Celeste at nurse, ngunit parang lumayo ang lahat. Mendoza, bulong ng matanda. Parang may yelong damaloy sa batok niya. Hindi na siya nakapagpigil. Napatingin siya agad sa counselor na nakaupo sa gilid. Kunwaring kalmado ngunit nangingitim ang ilalim ng mga mata. Kasabay niyon, napansin niyang si Gamboa ay lihim na tumutuwid at bahagyang lumalapit, pilit nakikinig. Mang Berto, huwag kayong uuwi. Pumunta kayo sa simbahan malapit sa munisipyo o sa bahay ng kapatid niyo, kahit saan basta may tao. Huwag niyong sabihin sa iba na nakausap niyo ako. Ma'am, may isa pa. Ano yun?
Nung dumating si Sir Adrian sa hasyenda kanina, may kasama siyang babae sa kabilang sasakyan. Hindi ko lang nakita ng malinaw kasi umuulan. Sumikip ang dibdib niya, hindi dahil sa selos kundi dahil sa bigat ng bagong posibilidad. Anong babae? Hindi taga-Bukid ang dating. Naka-blazer. Taga-Maynila siguro. Akala ko lawyer nyo. Pero bago pa magtakip silim, wala na siya. Naputol ang tawag. Ilang beses niyang tiningnan ng screen. No signal ang dulo ng linya. Muli siyang bumalik sa kasalukuyan, at doon niya napansing tahimik na ang buong lounge. Nakatingin sa kanya si Miko. Si Celeste ay nasa pintuan ng Aiko ngunit hindi pa pumasok, tila ayaw iwan ang usapan. Si Mendoza ay nakaupo ng sobrang tuwid. Sino yun? Tanong ni Celeste. Caretaker sa Batangas, diretso niyang sagot. May pumasok daw sa bodega ngayong gabi. Napakurap si Mendoza. Napakabilis lang, pero sapat. At narinig daw niya ang pangalan niyo, Counselor. This is absurd, agad na sagot nito, ngunit paus ang boses. Bakit naman ako pupunta sa isang lumang imbakan sa gitna ng ulan? Baka kayo ang mas makakasagot. Enough, malamig na sabi ni Celeste. Walang mangyayaring trial dito sa ospital. Bakit parang kayo agad ang nagtatakda kung ano ang pwede at hindi pwedeng imbestigahan? Dahil gulo ang hanap mo sa gabing dapat buhay ng asawa mo ang inuuna. At kayo, buhay ba niya ang inuuna nyo o kung ano man ang nasa bodega? Bumagsak ang katahimikan na parang mabigat na kurtina. Humakbang si Miko sa gitna. Stop, pareho kayong hindi na maayos mag-isip. Excuse me, sabay na sagot ni na Celeste at Amira. Halos hindi napangiti si Miko sa kabalintunaan. Exactly, pakinggan nyo ko, may dalawang posible lang. Either may tinatago si kuya at gusto niyang hanapin ni Amira, or may tinatago ang ibang tao at gusto nilang mauna. Either way, hindi tayo uusad dito. At ano ang proposal mo? Tanong ni Celeste. I'll go to Batangas. Hindi ka aalis, putol nito. You're not part of this. Anak nyo rin ako. At iyon ang dahilan kung bakit hindi kita hahayaang lalo pang isawsaw ang sarili mo sa problemang hindi mo kayang ayusin. Umigting ang panga ni Miko. You mean problem na hindi ko kayang pagtakpan. Sa unang pagkakataon, tunay na kumislap ang galit sa mga mata ni Celeste. Ngunit bago pa iyon sumiklab, lumapit ang isang security supervisor ng ospital kasama ang front desk staff. Ma'am, pasensya na po, but we need to ask everyone except one immediate watcher to keep the lounge clear. There was a concern reported downstairs. Anong concern? Sabay na tanong ni Gamboa at Mendoza. Media po, someone already got wind of the accident. Napamura ng mahina si Gamboa. I told them to hold the gate. Social media spreads fast, sir. Pinaikit ni Amira ang mga mata niya ng saglit. Siyempre, sa bansang ito, walang sikreto ang tumatagal kapag may dugo, apelyido, at pera. Ngunit bago pa man magdesisyon ang sino man kung sino ang may iwan at sino ang aalis, isang batang nurse ang tumakbo mula sa Aiko side, mapatla ang mukha. Ma'am, sir, lahat sila ay napalingon. The patient had a sudden spike. We need the family now. Biglang nagkagulo ang corridor. Muling naglalakad ng mabilis ang mga sapatos sa makintab na sahig, muling bumilis ang tibok ng hangin, muling naramdaman ni Amira ang parehong takot na kanina pa niya pinipigilan. Ngunit kasabay ng takot ay may panibagong linaw. May bodega, may susi, may nawawalang envelope, may isang babaeng hindi niya kilala na huling nakita kasama si Adrian. At sa loob ng gabing ito, habang ang asawa niya ay muling nakikipaglaban sa bingit, alam niyang ang susunod na hakbang na gagawin niya para iligtas ang katotohanan ay siya ring hakbang na maaaring tuluyang sumire sa natitirang bahagi ng pamilyang pinilit niyang tawaging kanya. Naramdaman ni Amira na kusa ng kumilos ang katawan niya bago pa makahabol ang isip, at kasabay ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng crash cart mula sa dulo ng koridor ay para ring may ilang matigas sa tiyan niya. Isang pamilyar at mabigat na takot na hindi na tungkol sa aksidente lang kundi sa posibilidad na sa susunod na ilang minuto ay may mawawala sa kanya na hindi na maibabalik ng kahit sinong doktor, abogado, o makapangyarihang apelyido. Anong nangyayari? Halos pasiga na tanong ni Celeste habang sinusundan ng tingin ang dalawang nurse na sumugod sa loob ng Aiko room, isa may dalang syringe tray, ang isa'y humahawak sa portable monitor. Please stay back, sabi ng charge nurse. Itinataas ang dalawang kamay na parang humaharang sa baha.
Sa loob ng salaming bintana ng pinto, nakita ni Amira ang nagkikislapang anino ng mga taong umaaligid sa kama ni Adrian, ang mabilis na pagyuko ng resident sa monitor, ang pagtaas-baba ng mga braso ng respiratory therapist habang inaayos ang ventilator tubang. Narinig niya ang maikling, sunod-sunod na tunog ng alarm, mas matinis kaysa kanina, mas agresibo, parang mismong makina ay napipikon sa katawan na ayaw sumunod. Adrian, bulong niya, kahit alam niyang hindi siya maririnig sa kabila ng salamin. Sa tabi niya ay huminga ng malalim si Miko, pinisil ang tulay ng ilong, sa kamarahang bamulong, "Come on, kuya." Kahit si Celeste, na halos di matinag buong gabi, ay napahawak sa dibdib sa ilalim ng shawl, at sa isang iglap ay nagmukha siyang mas matanda kaysa kanina, hindi dahil pumangit siya kundi dahil nabawasan ang tabing na matagal niyang pinaghirapang isuot. Umurong ng bahagya si Mendoza, at si Gamboa ay hindi na nagtangkang magmukhang kalmado, nakasabit ang isang daliri sa kwelyo ng barong, waring nasisikipan. Lumipas ang 3 minuto na parang 30. May nagdaan na orderly na nagtutulak ng linen cart pero tila bumagal pa iyon dahil sa tensyon sa hangin. May lumabas na konsultant mula sa kabilang kwarto at sandaling sumilip, saka muling umalis. Ang ulan sa labas ay mas lumakas, dumidikit sa glass wall at dumudulas pababa na parang luha ng lungsod. Nang bumukas sa wakas ang pinto, isang fellow ang lumabas, mabilis ang hinga ngunit kontrolado pa rin. "Transient pressure spike," sabi nito. "We managed it. He's still with US. Pero very unstable pa rin. Walang pwedeng pumasok muna." Halos gumuho ang balikat ni Amira ng kaunti, sapat lang para lumuwag ang nakabara sa dibdib niya. Hindi siya iiyak, hindi pa rin. Pero napatitig siya sa maputing tile sa sahig at inisip kung gaano kadaling pumutok ang buhay at kung gaano kabilis kumapit ang lahat sa kanya kapag may perang nakataya. "Can we at least know if there's brain damage?" Tanong ni Miko. "Too early to tell, but there will be consequences." Singit ni Celeste. Pinili ng fellow ang mga salitang ligtas ngunit hindi nagsisinungaling. "There may be neurological deficits depending on swelling, oxygenation, and secondary injury. We need time." Time. Sa mga ordinaryong tao, ang oras ay paghihintay. Sa mga taong tulad ng pamilya Villarreal, ang oras ay puwang para baguhin ang kwento, itago ang dokumento, pakalmeyan ng pulis, linisin ang headline. At naramdaman ni Amira na iyon ang mismong laban niya ngayong gabi, habang nakikipag-agawan ang mga doktor sa oras para iligtas ang katawan ni Adrian, may ibang mga tao na manghandang gamitin ang parehong oras para patayin ang katotohanan. Nilinggan niya si Miko. "Kailangan kong umalis ng ospital." Agad siyang tiningnan nito na parang nasampal. "Ano? Hindi ako pwedeng mawala rito," putol ni Celeste, na halatang narinig ang usapan. "At hindi rin ikaw. Asawa ka niya." "Asawa nga ako. Kaya kailangan kong malaman kung bakit siya halos pinatay." "Pinatay?" Malutong ang ulit ni Gamboa. "Mrs. Villarreal, careful with your language." "Bakit? Baka kasi takot kayo sa salitang hindi nyo makontrol." Nanginginig ang mga daliri niya ngunit kalmado ang boses. Iyon ang pinaka-epektibong paraan para hindi siya magmukhang hysterical sa harap ng mga taong matagal nang naghihintay na tawagin siyang emosyonal at i-discredit ang bawat duda niya. May pumasok sa bodega, may nawawalang envelope, may binanggit si Adrian bago maoperahan. At may hindi kayong masagot ng diretso simula pa kanina. Lahat ng iyan ay hearsay, sabi ni Gamboa. At lahat ng pagmamadali nyo ay suspicious, sagot niya. Si Celeste ay dahan-daang tumayo. "Saan ka pupunta?" "Batangas." "Hindi ka aalis. Hindi nyo ako mapipigilan." "Subukan mo." Sandaling tumigil ang lahat. Hindi iyon mataas na sigaw. Hindi iyon eskandalosong banta, ngunit sa 7 salitang iyon ni Celeste ay naroon ang buong kasaysayan ng pamilyang ito, mga anak na nasanay sumunod, staff na sanay yumuko, mga kalyadong natutong huwag tumingin ng diretso sa mata kapag may utos ang matriarka. Naramdaman ni Amira ang lumang reflex na manahimik. Iyong reflex na nagsasabing piliin ang kapayapaan, piliin ang hiya, piliin ang panahimik para hindi mapahiya ang lahat. Naalala niya ang mga gabing sinabihan siya ng sariling nanay na, "Anak, tiisin mo muna. Hindi madali makapasok sa pamilyang ganyan." Utang na loob na rin kay Adrian ang lahat ng tinulong niya.
Naalala niya ang pagpigil sa luha sa powder room ng Forbes House habang sa dining hall ay naririnig niya ang tawa ng mga taong hindi alam na ang bawat papuri kay Celeste ay may kapalit na sakit sa ibang tao. Ngunit ngayong gabi, pagod na ang reflex. Subukan niyo, sabi niya ng diretso. Umakyat ang galit sa mukha ni Celeste, ngunit ito ang klase ng galit na hindi agad sumasabog, nagiging mas mapanganib dahil nag-iipon. Miko, sabi nito, hindi inaalis ang tingin kay Amira. Sabihin mo sa asawa ng kapatid mo na hindi ito oras para sa melodrama. Napangiti si Miko nang walang tuwa. Funny, kasi parang ito na ang pinakatapat na oras sa gabing ta. Tumingin siya kay Amira. Kung aalis ka, hindi ka pwedeng mag-isa. At bakit kita isasama? Kasi kung tama ka, target ka rin. At kung mali ka, may saksi ka. Convenient, practical. Pinagmasdan niya ito. May pagod sa ilalim ng mata, may stubble na halatang hindi na inintindi, may pawis na natuyuan sa sentido. Hindi ito mukhang handang bayani. Mas mukhang lalaking pagod ng maging clown ng pamilya at napilitang magseryoso ng isang gabi lang, na minsan ang pinaka-nakakatakot dahil hindi pa alam ng sarili niyang hanggang saan ang kaya niyang isugal. Hindi ka ba pipigilan ng nanay mo? Tanong ni Amira. Sinubukan na niya halos buong buhay ko. Sa gilid, biglang sumingit si Gamboa. This is reckless. Anumang nandoon, pwede namang puntahan ng tao bukas ng may proper coordination. By which you mean kayo ang mauuna, sagot ni Amira. Enough, mahinang sabi ni Celeste, pero ang mahina niyang tono ang mas nagpatigil sa lahat. Lumapit siya kay Amira ng sapat lang upang maamoy nito ang pabango niyang may halong ulan at ospital. Makinig ka sa akin. Kapag umalis ka ngayon, you are walking out on a husband who may not wake up the same man. Tandaan mo yan sa bawat kilometro ng biyahe mo. Tumama iyon. Malalim. Halos umatras si Amira sa bigat. Sapagkat iyon ang eksaktong sugat na hindi niya masagot. Paano kung tama si Celeste? Paano kung sa oras na umalis siya, may mangyari kay Adrian at ang huling desisyong ginawa niya bilang asawa ay iwan ang tabi ng kama nito para humabol sa ebidensya? Ngunit sa mismong sandaling iyon ay naalala niya ang mahinang boses sa voicemail. If anything happens to me, hindi yun boses ng lalaking gusto lang ng kasama. Boses iyon ng lalaking alam na may humahabol sa kanya at piniling ipamana ang katotohanan sa halip na katahimikan. Huminga siya ng mabagal. Hindi ako lumalayo sa kanya, sabi niya. Ginagawa ko to para sa kanya. Tumingin si Celeste sa kanya na parang tinitimbang kung gaano karaming puwersa pa ang kakailanganin para tuluyang durugin siya. Ngunit may nangyari na hindi inaasahan ni Amira. Si Mendoza, na kanina pa pilit maliit ang sarili sa gilid, ay biglang tumayo. Ako na ang pupunta sa Batangas, sabi nito, pilit kumpiyansa ang tono. Para matapos na ang kalokohang ta. Lahat sila ay napatingin. Masyadong mabilis, masyadong handa. At sa sobrang eagerness nito, mas lalo lang itong naging kainahinala. Talaga, mahinahong tanong ni Miko. Ganito kakabait, concerned lang ako. Nadadamay ang pangalan ko. Exactly, sabi ni Amira. Dahil may dapat kayong ikabahala. Namutla ang counselor. Wala akong dahilan para magtago. Pero marami kayong dahilan para mauna. Bumaba ang tingin ni Gamboa. Halatang naiinis sa kalyadong hindi marunong magtimpi. Sa puntong iyon, nakapagdesisyon na si Amira. Hindi ito malinis. Hindi ito matalino sa mata ng iba. Ngunit iyon lang ang malinaw. Miko, samahan mo ako. Don, hindi kayo aalis, sabi ni Celeste. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may bahagyang lamat na ang kanyang autoridad dahil alam niyang hindi na niya hawak ang lahat. Kung aalis kami, may isang dahilan kung bakit hindi niyo kami dapat pigilan, sabi ni Miko, nilalapitan ng ina. Kasi kung may tinatago kayo, lalo lang kayong magmumukhang guilty. At kung wala, then let US prove it. Sandaling nagkatitigan ang mag-ina. Doon unang nakita ni Amira ng malinaw ang tunay na sugat sa pamilyang ito. Hindi simpleng spoiled son versus strict mother. May lumang pagkasira roon, mga taong matagal nang hindi nagtitiwala sa isa't isa ngunit patuloy pa ring sabay sa mga litrato, sabay sa misa, sabay sa business gala, dahil iyon ang hinihingi ng apelyido. Go, then, sabi ni Celeste sa wakas, bawat pantig malamig. Pero tandaan mo, Miko, may mga pinto na kapag binuksan mo, hindi ka na makakabalik sa dati. Ma, sagot nito, wala nang bumabalik sa dati. Umalis sila makalipas ang 5 minuto.
Pababa ng elevator, naramdaman ni Amira ang pagbabago ng hangin mula sa sterile lamig ng Aiko floor patungo sa mas masikip at mas mabigat na amoy ng lower lobby kape, basang payong, disinfectant, perfume, at stress ng mga taong nakaabang sa admitting section. Sa bawat palapag na dinaanan ng elevator ay tumitigil ang dibdib niya. Sa 4th floor, may sumakay na ama na may yakap na stuffed toy at pulang mata. Sa 2nd floor, may nurse na may hawak na meal tray. Sa lobby, bumukas ang pinto at sinalubong sila ng refleksyon ng city lights sa maruming marmol at ng mga security staff na masyadong alerto dahil naroon sa labas ang 2 cameraman at 3 phone vloggers na pilit sinisilip ang entrance. This way, sabi ni Miko, hinayla siya sa side exit na ginagamit ng consultants. Paglabas nila sa covered driveway, sinalubong sila ng hangin na amoy basa, tambucho, at semento. Ang ulan ay hindi nabuhos kundi pino ngunit makulit, dumidikit sa pilikmata. Sa madilim na bahagi ng parking area ay nandoon ang itim na pick-up ni Miko, hindi kasing kinis ng mga kotse ng pamilya, may gasgas sa bumper at may lumang rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Habang binubuksan niya ang pinto para kay Amira, napansin nitong tumunog ang sariling phone ni Miko. Tiningnan nito ang screen at bahagyang nag-iba ang mukha. Sino? Tanong ni Amira habang pumapasok sa passenger seat. Driver ni Maria. At, nagtatanong kung saan kami dadaan. Umikot ang sikmura niya. Pinapasundan tayo. Most likely. Pinatay ni Miko ang tawag at binuhay ang makina. Umungol ang pick-up, saka dahan-daang lumabas mula sa anino ng parking structure. Sa labas ng ospital, ang Makati ay tila hindi naapektuhan ng personal na trahedya nila. May mga bar pa ring may ilaw sa poblasyon side, may grab riders na nakapila sa tabi ng convenience store, may mga empleyadong naka-idlace na nagmamadaling sumilong. Ngunit habang binabagtas nila ang kahabaan ng Ayala at paakyat sa Skyway entrance, naramdaman ni Amira na ang lungsod ay unti-unting nagiging ibang hayop sa gabi, mas mapagmasid, mas mapanganib, mas bukas ang mga bitak kung saan nagtatago ang mga lihim. Sabihin mo na lahat, sabi ni Miko, nakatutok sa kalsada. Wala na tayong oras sa filtered version. Hawak ni Amira ang phone sa kandanggan. Ilang segundo siyang tahimik, hindi dahil nagdadalawang isip pa siyang magsalita kundi dahil sa sandaling sabihin niya ito ng buo, magiging totoo na sa labas ng isip niya ang lahat. Nag-voice message si Adrian bago ang aksidente, sabi niya. He said not to trust anyone sa bahay. At may blue folder daw sa home office. Hindi umimik si Miko, pero nakita niyang humigpit ang hawak nito sa manibela. Anong laman? Shell contracts, dummy incorporators, pirmang hindi raw kanya. Jesus, may susi rin sa personal effects niya sa Aiko. Lumang susi, may numerong 3. Locker, storage, maybe sa bodega. Umiilaw ang dashboard sa mukha ni Miko, binibigyan nito ng maputlang anyo. At yung babae, sabi ni Mang Berto may kasama raw si Adrian na babae kanina sa Batangas. Naka-blazer, mukhang taga Maynila, mistress. Hindi ganon ang pakiramdam ko. Bakit? Matagal bago sumagot si Amira. Pinanood niya ang madulas na linya ng highway, ang refleksyon ng red tail lights sa basang semento, ang paminsan-minsang kidlat na walang tunog sa malayong ulap. Kasi kung may ibang babae siya, mas madaling itago iyon noon pa. Hindi sa araw nahaharap siya sa lupa, sa falsified documents, at sa nanay mo. Fair. Ilang minuto silang walang imik. Mabilis ngunit maingat magmaneho si Miko, sumisingit sa pagitan ng truck at sub na parang sanay na sa mga biyahe kung saan mas mahalaga ang oras kaysa takot. Sa loob ng pickup, may amoy ng lumang leather, kaunting yosi, at peppermint gum. Sa likod ng upuan ni Amira ay may hard hat at 2 folder ng kung anong proyekto. Ordinaryo ang kalat, nakakaginhawa iyon sa gitna ng sobrang kinis ng mundo ng mga Villarreal. Alam mo, sabi ni Miko matapos ang mahabang katahimikan, si Kuya lang ang nagtatangkang kausapin ako ng parang tao nitong mga nakaraang taon. Hindi tumingin si Amira, pero nakinig. Lahat kasi sa bahay may fixed role ako. Pasaway, disappointment, charming idiot, mas madaling panatilihin kaysa amining may alam din ako. May alam ka ba talaga? Enough to know may pinagdadaanan ang company. May mga off-book deals na hindi ko pinakikialaman kasi hindi naman ako isinasama. Pero isang beses, narinig ko si Kuya at si Mama sa study. Sumisigaw siya, si Adrian.
Oo, that's the thing. Hindi sumisigaw si kuya. Pero nung gabing yun, rinig hanggang hallway. Sabi niya, hindi pwedeng gamitin ang pangalan ko para dito. Akala ko tax mess lang. Baka hindi pala. Tinitigan ni Amira ang windshield na pinupunasan ng wiper ng paulit-ulit, parang sinusubukang linisin ang gabing ayaw lumino. Unti-unti siyang kinakain ng dalawang sabay na takot, ang isa para kay Adrian, ang isa para sa anumang katotohanang mahahanap nila sa Batangas. Dahil alam niyang kapag napatunayan niya ang pinakamalala, hindi lang biyenan ang mawawala sa kanya. Baka pati ang mismong pundasyon ng kasal nila. Sapagkat kung totoo ngang matagal nang may itinatago si Adrian, bakit ngayon lang? Bakit sa punto pang muntik na itong mamatay? Ilang bagay ang hindi nito sinabi sa kanya para protektahan siya, at ilang bagay ang hindi sinabi dahil hindi pa sapat ang tiwala. Sa gitna ng mga tanong na iyon, napansin niya sa side mirror ang isang puting SUV na nanatiling 3 sasakyan ang layo mula pa kanina. Miko, I know. Tao ba ng nanay mo? Could be. Could be worse. Worse how? Kung hindi tao ni Ma, ibig sabihin iba ang may interes na mauna sa tin. Hindi na niya tinanong pa. Sa halip ay hinigpitan niya ang seatbelt at ipinikit sandali ang mata, pinilit alalahanin ang mukha ni Adrian bago ang gabing ito. Hindi sa Aiko, hindi sa bangin, kundi ang Adrian na minsang tumawa sa kanya sa Carinderia sa may law school, ang Adrian na unang kumain ng tuyo at kamatis sa bahay nila sa Marikina at nagsabing mas masarap pa iyon sa mga dinner ng board members, ang Adrian na nangakong hindi siya pababayaan kahit salungat ang buong mundo. Ang alaala ay hindi sapat para patawarin ang lahat, ngunit sapat para itulak siyang magpatuloy. Habang bumababa sila mula sa highway patungong mas madilim at mas tahimik na daan pa Batangas, naramdaman ni Amira na ang gabing ito ay unti-unti nang lumilipat mula sa ospital patungo sa lupa, sa bakal na kondado, sa putik, sa mga lumang pader ng hasyenda kung saan mas madaling magtago ang kasalanan kaysa sa mga gusaling salamin ng syudad. At sa bawat kilometro ng biyahe, mas lumino sa kanya na ang bubuksan nila sa bodega ay maaaring hindi lang ebidensya kundi ang pinakamasamang bersyon ng pamilyang matagal na niyang pinilit paniwalaang kaya pang mahalin. Pagkaraan ng toll exit, unti-unting nagbago ang anyo ng gabi mula sa makintab at mapagkunwaring kinis ng lungsod tungo sa mas hilaw na dilim ng probinsya, at habang dumaraan ang pick-up sa mahahabang bahagi ng kalsadang may iilang ilaw lang mula sa gasoline station, closed na vulcanizing shop, at karinderyang may nakasinding bug zapper sa gilid, lalong tumitindi kay Amira ang pakiramdam na hindi na sila simpleng bumibiyahe kundi tumatawid na rin sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang mundong kayang kontrolin ng pera at press statement, at ang mundong amoy putik, asin, pawis, at takot, kung saan ang mga lihim ay hindi naka-file sa corporate cabinet kundi nakakadena sa lumang pinto, itinatago sa dilim, at binabantayan ng mga taong hindi mababayaran ng sapat para makalimot. Nasa unahan pa rin nila ang basa at madulas na daan, kumakapit ang dilaw na ilaw ng headlight sa mga konkretong poste, sa paminsan-minsang aso na tumatawid, sa tabing may pinong ambon, habang sa side mirror ay nananatiling nandoon ang puting SUV, minsang lumalapit, minsang dumidistansya, pero hindi nawawala. "They're still there," sabi ni Amira, hindi na nagtatanong kundi kinukumpirma lang ang takot na pareho na nilang nararamdaman. "Yeah," sagot ni Miko, mahina ngunit buo ang focus sa daan. Kung tao ni Ma, gusto lang niyang alam kung nasaan tayo. Kung hindi ayaw kong isipin. Kailangan. Inabot niya ang phone sa dashboard mount at mabilis na nag-type gamit ang isang kamay sa pulang ilaw ng instrument panel. "Kanino ka nagte-text?" tanong ni Amira. "May kakilala ako sa highway patrol. Hindi close, pero may utang sa akin dahil sa isang project permit issue noong 1 taon. If we need a marked unit nearby, baka makagawa siya ng paraan." "Bakit parang ang dami mong alam sa mga ganito?" Napangiti si Miko ng bahagya. Ngunit pagod iyon, halos wala ng saya. Kapag ikaw ang anak na hindi sinasama sa mesa, natututo kang gumawa ng sarili mong network sa labas ng dining room. Ilang segundo siyang hindi sumagot. Ang wiper ay patuloy sa kanyang ritmo, pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pakanan, para bang sinusukat ang tensyon sa loob ng sasakyan. Sa passenger seat, niyakap ni Amira ang sarili ng bahagya dahil nagsisimula ng kumapit sa balat niya ang lamig mula sa basang damit at sa aircon na mahina ngunit tuloy-tuloy. Pakiramdam niya ay hindi pa rin siya totoong nakahinga mula nang pumasok ang tawag tungkol sa aksidente.
Ang katawan niya ay umaandar na lang sa pinaghalong adrenaline, galit, pagod, at isang manipis na hibla ng layunin. Ngunit sa ilalim niyon, may isang tanong na ayaw tumigil, paano kung mali siya? Paano kung ang lahat ng ito ay pinagdugtong-dugtong lang ng trauma, at sa paghabol niya sa bodega ay masisira ang natitirang tiwala ng isang lalaking baka hindi na rin magising ng buo? Hindi niya gustong aminin, pero iyon ang sentro ng sugat. Hindi lang niya inilalaban ang katotohanan laban sa pamilya ng asawa niya. Inilalaban din niya ang posibilidad na may bahagi si Adrian sa kasinungalingan, hindi lang bilang biktima kundi bilang taong matagal ding may alam. Hindi kita sinisisi kung gusto mong bumalik, biglang sabi ni Miko. Napalingon siya. Ano? Hindi ko alam kung sinabi ko ng maayos kanina, pero gets ko kung bakit ka torn. Aiko ang iniwan natin. Hindi simpleng board meeting. Sumandal si Amira sa upuan, pinisil ang tulay ng ilong. Alam ko. At alam ko rin na kahit gaano kasama si Ma, alam niyang epektibo ang sinabi niya. Hindi niya itinanggi. Oo, natahimik silang muli. Dumaan sila sa isang tulay kung saan, sa kaliwa, bahagyang tanaw ang madilim na lawak ng tubig na tinatamaan ng pira-pirasong ilaw mula sa malalayong bahay. Sa kanan naman ay may malawak na lote na nababakuran ng yero, may nakapark na backhoe, at may tarp na halos hindi na mabasa sa dilim. Isa-isa, ang mga anyo ng probinsya ay bumubuo ng sariling pelikula sa bintana, tindahang may nakasabit na chichirya at soft drink, waiting shed na may natutulog na lalaki, tricycle terminal na halos wala ng pasahero, simbahan sa bayan na nakasindi ang isang bahagi ng fasad kahit lagpas hating gabi na. Naalala mo ba yung unang beses na dinala ka ni Kuya sa Batangas? Tanong ni Miko. Oo. Hindi niya inaasahang iyon ang tanong. Bakit? Wala lang. Iniisip ko lang kung kailan nagsimulang maging totoo sa'yo na hindi lang simpleng mayaman ang pamilyang ta. Na may ibang klase ng root system. Napatingin si Amira sa ulan sa salamin. Naalala niya ang araw na iyon. Mainit noon, hindi gaya ngayon. Dinala siya ni Adrian sa lumang ancestral house para ipakilala ng mas formal sa mga kamag-anak na nasa probinsya. May mga mahabang mesa sa ilalim ng punong mangga, may lechon, may mga tiyahin na ngumiti sa kanya ng sobrang tamis, may mga batang nagtatakbo sa bakuran. Sa unang tingin, parang pelikulang puno ng family legacy. Ngunit paglaon ng hapon, napansin niya ang ibang detalye, kung paano tumitigil magsalita ang mga katiwala kapag dumarating si Celeste, kung paano hindi direktang tumingin ang mga magsasaka kapag may usapang lupa, kung paano ang isang matandang babae sa baryo ay lumapit sa kanya ng palihim habang nasa tabi siya ng poso at bamulong ng, "Ma'am, mabait po siguro kayo. Sabihin niyo po sa kanila huwag kaming paalisin." Noon unang bumigat ang tiyan niya sa pakiramdam na ang lupang ito ay hindi simpleng ari-arian. Isa itong alaala ng kapangyarihang ipinamana at ng takot na naipon sa mga taong walang laban. Noong may lumapit sa akin na matandang babae sa poso, sagot niya sa wakas. At humingi ng tulong kahit hindi pa niya ako kilala. Napabuntong hininga si Miko. Sounds about right. Ikaw, kailan mo na-realize? Siguro nung high school. May driver kaming natanggal dahil sa isang minor accident. Alam kong hindi niya kasalanan. Pero si Ma, ang concern niya agad, anong sasabihin ng insurance? Paano ang image? Tapos nung nakita kong umiiyak yung anak ng driver sa labas ng gate kasi mawawala na trabaho ng tatay niya, doon ko naisip na ibang species yata kami sa bahay. At wala kang ginawa, wala. Diretso ang tingin niya sa kalsada nang sabihin iyon. Kaya siguro hanggang ngayon, may parts ng buhay ko na hindi ko maayos. Kapag bata ka at paulit-ulit mong pinipili ang katahimikan para mabuhay ng komportable, darating yung panahon na hindi mo na alam kung kaya mo pang tumayo ng tuwid. Ang prangkang iyon ay hindi nila karaniwang ginagawa sa isa't isa. Ngunit ang gabi ay may ugaling pabilisin ang katapatan sa mga taong pagod ng magtago. Biglang nag-vibrate ang phone ni Miko sa dashboard. Sinulyapan niya, saka sinagot sa speaker nang hindi inaalis ang mata sa daan. Pare, nasa may star exit na ba kayo? Boses ng lalaking hindi pamilyar, may background na static ng radyo. About 20 minutes, sagot ni Miko. May puting sub sa likod. Plate partial lang nakuha ko sa CCTV pool mo. Oo, registered sa Shell Company. Common trick, pero may isa pang detail. Earlier tonight, may toll capture rin ng parehong sub kasunod ng isang sedan na galing Makati Medical District.
Sedan registered to a law office. Naramdaman ni Amira ang pagkislat ng sikmura. Anong law office? Tanong ni Miko. Santos, De Vera and Acosta. Napapikit siya. I know that name, sabi ni Amira. Sila yung external compliance firm na gustong kunin ni Adrian last year pero tinanggihan ni Celeste. Exactly, sabi ng nasa speaker. At yung sedan, pumasok sa Batangas hours before the accident. Can you send the plate and timestamps? Done. At isa pa, may marked patrol na pwedeng umikot sa area in 30 to 40 minutes pero hindi sila pwedeng magbantay ng walang formal call. Gets. Salamat. Pinatay ni Miko ang tawag. Sa loob ng sasakyan ay tila mas uminit ang hangin kahit malamig pa rin ang aircon. Ibig sabihin may lawyer nga, sabi ni Amira. Dahan-dahan, sinusubukang ayusin ang mga piraso. Pwedeng siya yung babaeng kasama ni Adrian. At pwedeng may kinalaman siya sa folder. At pwedeng alam ng nanay mo. Or pwedeng dahilan kung bakit hindi niya alam ang lahat. Napalingon siya rito. You think may tinatago si Adrian even from her? Kayang-kaya. Hindi dahil mas mabuti siya. Kundi dahil mas matalino si kuya kapag tahimik. Tumama iyon sa isang bagay na matagal na niyang alam pero hindi pinapangalanan. Si Adrian ay hindi tulad ni Miko na hayagang sumasablay o ni Celeste na hayagang nangdidikta. Ang lakas nito ay pananahimik, timing, pagpipigil hanggang sa tamang sandali. Iyon din ang dahilan kung bakit siya minahal ni Amira noon dahil sa loob ng mundo ng malalakas magsalita, siya ang lalaking marunong makinig. Ngunit baka iyon din ang dahilan kung bakit may mga lihim itong nadala ng mas matagal kaysa dapat. Kapag nahanap natin ang bodega, sabi ni Miko, ikaw ang magde-decide kung tatawag tayo agad ng pulis o hindi. Bakit ako? Dahil kahit kapatid niya ako, ikaw ang pinili niyang kausapin sa dulo. Napakapit siya sa hawakan sa pintuan. Hindi dahil gumwang ang sasakyan kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na ibinalik niyon sa kanya. Sa unahan, ang kalsada ay lumiit at pumasok sila sa mas tahimik na bahagi kung saan ang mga puno ng nyog at mangga ay mas malapit sa gilid, at ang mga ilaw ng bahay ay pailan-ilan na lang. Maya-maya, sinadya ni Miko na mag-slow down at biglang pumasok sa isang gasolinahan na halos sarado na. Iisa lang ang ilaw sa canopy at may isang attendant na nakahikab habang may hawak na basahan. Bakit tayo hihinto? Titingnan ko kung didiretso sila o susunod. Pumarada sila sa pinakadulo, malayo sa pump. Pinatay ni Miko ang headlight ngunit iniwang bukas ang makina. Ang ulan ay pinong ambon na lang, kaya kitang-kita sa kalsada ang bawat dumaraang sasakyan. Ilang segundo, 20, 1 minuto. Pagkatapos ay lumitaw ang puting SUV, bumagal, tila nag-isip, saka dumiretso nang hindi lumiko sa gas station. Either ayaw magpakita, sabi ni Miko, or may ibang destination sila. Baka inuunahan na tayo. Possible. Biglang bumilis muli ang tibok sa dibdib ni Amira. Habang muling umaandar ang pick-up, kinuha niya ang phone at tinawagan si Mang Berto. Walang sagot. Tinawagan niya ulit, ring niyang lang. Sa ikatlong beses, may sumagot, ngunit hindi boses ng matanda. Huminto ang hininga niya. Sino ta? Malamig na tanong ng lalaking hindi niya kilala. Ikaw ang tinatawagan ko, hindi si Berto, sagot niya agad, kahit nanginginig ang kamay niya. Sa kabilang linya, may maikling tawa na walang saya. Matalino ka pala. Nasaan siya? Safe, kung marunong kang sumunod. Anong gusto mo? Umuwi ka sa ospital. Iwan mo ang lumang bahagi ng hasyenda. Huwag kang pumasok sa bodega. Hindi ka para ron. Naramdaman niyang nanlamig ang dulo ng mga daliri niya. Tinignan siya ni Miko, nakita agad sa mukha niya na may mali. Sino yan? Bulong nito. Itinaas ni Amira ang isang kamay, hudyat na huwag muna. At kung hindi, tanong niya sa tumatawag. Then you lose more than one husband tonight. Naputol ang tawag. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Ang tunog ng makina, ang gulong sa basang daan, ang mahina ng ulan lahat ay parang lumayo. Amira, boses ni Miko, mas matigas na ngayon. Anong sinabi? Inulit niya ng buo, walang dinagdag, walang binawas. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik si Miko ng ilang sandali. Hindi takot ang unang lumitaw sa mukha nito kundi malamig na puot. That means may tao sa property right now, sabi nito. At may hawak sila kay Mang Berto. Or phone lang niya. Or worse, umigting ang kanyang panga. We should call the police now. At anong sasabihin natin? May anonymous threat.
By the time they coordinate, linis na ang site. So papasok tayo ng basta-basta. Hindi basta-basta. Pinabilis niya ang takbo, ngunit hindi reckless. May side access sa likod ng lumang hill engine. Hindi alam ng karamihan kasi dati roon dumadaan ang mga truck ng palay. Kung swerte tayo, makakalapit tayo nang hindi sila alert. At kung hindi, then we get what we can and get out. Parang napakadali ng pagkakasabi mo. Hindi madali, masama lang ang choices. Sa salitang iyon, may kumirat sa dibdib ni Amira dahil iyon din ang pinakapayak na buod ng buhay niya sa pamilyang ito. Hindi madali, masama lang ang choices. Pipili ka kung aling sugat ang mabubuhay ka pa pagkatapos. Habang papalapit sila sa Hacienda Road, unti-unting nawawala ang asphalt na maayos at napapalitan ng mas magaspang na sementong may bitak at bahagi-bahaging putik sa gilid. May amoy ng basang damo, lupa, at dagat na nanggagaling sa malayo. Sa kaliwa, may mga taniman na nakalubog sa dilim. Sa kanan, may kumpol ng mga bahay na kahoy at hollow block, ilan may nakasinding telebisyon na kumikislap sa bintana. Ang probinsya sa ganitong oras ay hindi tahimik, may sariling tunog ito. May kuliglig, may tricycle na may putol-putol na tambutso. May mahinang karaoke na hindi pa rin tumitigil kahit lagpas 12:00. May tahol ng aso na sumusunod sa galaw ng hindi kilalang sasakyan. Nang lumiko sila sa makipot na daang papasok sa lumang bahagi ng estate, naramdaman ni Amira ang pamilyar na higpit sa sikmura. Dito siya unang tinignan ni Celeste na parang masikip ang hangin sa tabi niya. Dito siya unang tinawag na magandang proyekto ng isang lasing na tiyuhin na inakala yatang hindi niya maririnig. Dito rin minsang inabot ni Adrian ang kamay niya sa ilalim ng mesa at bumulong ng, "Pasensya ka na. Hindi ko sila kayang baguhin ng isang araw lang." Ngayon, wala na ang mga ilaw ng handaan. Ang ancestral house sa malayo ay madilim sa karamihan, maliban sa iilang bintanang may dilaw na ilaw sa itaas. Ang kapilya sa loob ng compound ay nakasarado. Ang hangin ay mas malamig. May manipis na hamog na parang usok sa ibabaw ng damuhan. "Hindi tayo sa main gate," sabi ni Miko. Sa likod, inikat niya ang pickup sa mas makitid pang daan na halos hindi na kalsada kundi daanan lang ng farm vehicle, malapit sa lumang hill engine na may bubong na yero at pader na pinagtagpi-tagping semento at kahoy. In-off niya ang headlight bago tuluyang ihinto ang sasakyan sa likod ng makapal na talahib at isang abandonadong truck bed. Pinatay ang makina. Biglang nabingi si Amira sa katahimikan. Nang mawala ang ugong ng pickup, lumitaw ang totoong tunog ng gabi, palaka sa kanal, lagaslas ng dahon, malayong hampas ng alon o hangin sa puno, at ang sariling tibok ng puso niya. "Stay close," sabi ni Miko, inaabot ang maliit na flashlight mula sa compartment. "May dala ka bang weapon?" Tanong niya. "Tire iron sa likod." "Ikaw." Umiling siya. Dinukot lang niya ang phone, ang maliit na penlight sa bag, at ang lumang kaba na hindi na niya matukoy kung galing ba sa dilim o sa apelyidong matagal nang humahabol sa kanya. Habang pababa sila ng pick-up at tinatapakan ng basang damo, kumapit sa sapatos niya ang putik. Ang amoy ng lupa ay sariwa ngunit mabigat, may halong nabubulok na dahon at lumang sako. Sa malayo, tanaw ang hulma ng lumang bodega sa likod ng gilingan mababa, malapad, at nakalubog sa dilim na parang hayop na naghihintay lang mapansin. Walang ilaw sa labas, ngunit sa isang siwang ng kahoy sa gilid ay may napakahinang guhit ng liwanag na parang may gumagalaw sa loob. Huminto si Miko at dahan-daang huminga. "Hindi tayo nauna," bulong niya. Naramdaman ni Amira ang pagkatuyo ng bibig niya. Sa parehong sandali, mula sa loob ng bodega ay narinig nila ang maikling kalansing ng metal at isang boses ng lalaking hindi malinaw ang sinasabi, kasunod ang isa pang boses babae, mababa, pilit pinapakalma ang kung sino man. Nanlamig ang batok ni Amira. Hindi niya alam kung sino ang mas ikinagulat niya, ang presensya ng mga taong nauna sa kanila, o ang katotohanang may babaeng kasama roon na posibleng siyang huling nakita kasama ni Adrian bago gumuho ang gabing ito. Dahan-daang ibinaba ni Miko ang flashlight hanggang halos hindi na makita ang hawak niyang metal tube sa dilim, at sa pagitan ng mga talahib na kumakaskes sa laylayan ng pantalon nila ay naramdaman ni Amira ang malamig na lagkit ng gabing probinsya na sumasampa sa balat, ang amoy ng lumang kahoy na nilamon ng ulan at taon, at ang kakaibang sikip sa dibdib na dumarating lang kapag alam mong ang susunod mong maririnig ay pwedeng sumire sa natitira mong paniwala tungkol sa mga taong minahal mo. "Wait," bulong ni Miko,
Inilalapit ang katawan sa kanya para hindi lumipad ang boses. Dahan-dahan silang yumuko at gumapang ng halos walang tunog sa gilid ng lumang pader ng Hilingen, kung saan ang semento ay may lumot at bitak at ang bubong na yero ay tumutulo pa rin ng naipong ambon mula sa mga nagdaang oras. Sa siwang sa pagitan ng dalawang hindi pantay na tabla ng bodega, may lumalabas ng manipis na guhit ng dilaw na liwanag, hindi maliwanag na floodlight kundi ilaw ng isang portable lamp o emergency lantern, at kasabay niyon ay malinaw na ngayon ang mga boses. Hindi ito ang file box na sinabi mo, sabi ng lalaki, na may yamot at kaba sa tinig. Nandito ang supporting docs, nasa likod lang yung ledger, sagot ng babae. Mababa ang boses nito, kontrolado, ngunit hindi iyon malamig, may bahid ng pagod, may pagkaabogado o corporate compliance officer ang tono, ang klase ng boses na sanay magsalita ng maingat para hindi mapunit ang isang delikadong usapan. We don't have time. Wala rin tayong choice. Hinanap na nila ang envelope. Humigpit ang panga ni Amira. Hinawakan niya ang braso ni Miko ng bahagya. Sa loob, may isa pang tunog parang may sinisipa o hinihila. Isang iglap pa, at saka nila narinig ang mahina ngunit basag na daing ng matandang lalaki. Namilog ang mata ni Amira. Mang Berto, pabulong niyang sabi, halos walang hangin. Nagkatinginan sila ni Miko. Wala na silang pwedeng hintayang mas mabuting sandali. Ngunit bago pa sila gumalaw, muling nagsalita ang babae sa loob. Huwag mo na siyang galawin. Sapat na yung nakita natin. Sapat para kanino? Balik ng lalaki. Para kay Adrian. Bumagsak ang pangalan sa pagitan ng mga tabla na parang bato sa balon. Wala na siya rito, sagot ng babae, mas matigas. At kung buhay pa siya, mas lalong hindi natin pwedeng iwan ta. Nanlamig ang batok ni Amira. Hindi ito boses ng kabit. Hindi ito boses ng random fixer. Ito ang boses ng taong may stake, may kaalaman, at marahil may utang o pananagutan kay Adrian. Napansin niya ring ang lalaki ay hindi si Mendoza. Ibang timbre, mas bata, mas magaspang. Now, bulong ni Miko. Mabilis ngunit maingat siyang sumenyas na lilipat sa kabilang gilid, sa pinto na bahagyang nakabukas ang chain lock dahil tila pilit binuksan kanina. Naramdaman ni Amira ang tibok sa lalamunan niya habang sumusunod. Ang putik ay kumapit sa talampakan. May tuyong sanga na muntik mabali sa ilalim ng paa niya ngunit nakaiwas siya sa huling sandali. Sa mismong tapat ng pinto, huminto si Miko, itinapat ang isang kamay sa hangin, 3, 2, 1. At sa isang madiing galaw, itinulak niya ang pinto at sabay silang pumasok. Huwag kayong gagalaw, sigaw ni Miko. Ang ilaw mula sa portable lamp ay tumama agad sa kanilang mukha at bumulag sandali kay Amira, ngunit nang lumino ang paningin niya ay nabuo sa isang marahas na kisap ang buong eksena. Ang bodega ay mas malaki kaysa inaakala niya, puno ng alikabok, lumang kahon, sako, sirang kagamitan sa bukid, at metal shelves na kalaw-angin ang gilid. Sa gitna ay may isang lumang mesa na tinabyunan ng papeles, folder, at isang half-open na fireproof box. Sa paanan ng poste malapit sa pader ay nakaupo si Mang Berto, nakatali ang isang kamay sa lubid ngunit hindi mahigpit, may sugat sa noo at nanginginig ang balikat. Sa tabi ng mesa ay nakatayo ang isang babae sa kulay abong blazer na putikan ang leleyan, buhok ay nakapusod ngunit kumawala na ang ilang hibla dahil sa ulan at pagod. Hawak niya ang isang makapal na ledger. At sa kanan naman ay isang lalaking nasa mid-30s, naka-dark jacket, may baril na nakatutok pababa ngunit handang itaas anumang segundo. Huminto ang lahat. Ang babae ang unang nakakilala. Amira. Naningkit ang mata niya. Ikaw yung kasama ni Adrian. Yes, sagot ng babae, at sa boses pa lang ay malinaw na wala na siyang oras para magtanggi. Put the gun down, sabi ni Miko sa lalaki. Hindi magandang idea yan. Napatingin ang lalaki sa babae, tila naghihintay ng signal. Down, Joel, sabi nito, hindi sumisigaw ngunit may authority. Fair not the problem. Hindi mo alam yan, sagot ng lalaki, ngunit ibinaba nito ng kaunti ang baril. Actually, ikaw ang mukhang problem dito, balik ni Miko, itinaas ang metal tube ng bahagya. Who are you? Tumingin ang babae kay Amira, diretso. Tila alam na wala na ring saysay ang paligoy-ligoy. Attorney Lucia de Vera, sabi niya. External Compliance Counsel. Or at least I was, until your mother-in-law blocked the engagement.
Naramdaman ni Amira ang muling pag-ikot ng mga piraso sa isip niya. So ikaw nga yung sedan sa tol. Bahagyang umangat ang kilay ng babae. You move fast. Mas mabilis kayong magsinungaling. Hindi ito ininda ni Lucia. Sa halip ay ibinaba niya ang ledger sa mesa. Dahan-dahan, ipinapakita ang mga palad na wala siyang balak lumaban. Ngunit ang mga mata niya ay pagod, namumula, at may kakaibang halo ng guilt at urgency. Kung nandito kayo, ibig sabihin buhay pa si Adrian. Critical, sagot ni Amira. May bahagyang pagdilim sa mukha ng babae. Hindi drama, hindi plastic, tunay na pagkabigla. Diyos ko, huwag kang magkunwari, putol ni Amira. Huling nakita ka raw na kasama niya bago ang aksidente. Oo, kasi tinulungan ko siyang kunin to bago masunog. Tahimik na sinulyapan ni Joel ang portable lamp at ang kalahating bukas na steel box. Lucia, mariing sabi ni Miko, start talking. All of it, now. Huminga ng malalim ang babae, sumulyap kay Mang Berto na halos hindi makatingin sa takot, saka kay Amira. 3 months ago, Adrian contacted our firm unofficially. Hindi sa normal channels. He said there were vendor entities tied to Villarreal subsidiary developments that did not pass beneficial ownership review. Nung una akala ko tax evasion lang or land conversion padding. But the deeper we looked, mas malinaw na may shell companies used to siphon acquisition funds, inflate construction billing, and buy out local titles through coercion. Hindi lang Batangas, pero dito nagsimula. Ang bawat salita ay bumaba kay Amira na parang mabibigat na kahon. At alam ng asawa ko. He suspected. Hindi niya agad alam kung gaano kalala. Akala niya dati routine structuring lang na pinapagawa ng mother niya at ng legal team for asset protection. Pero may signatures na lumabas under his authority na hindi niya pinirmahan. May board approvals using proxies. At may side agreements involving local officials. Dahan-daang napatingin si Amira sa mga papel. Kasama si Mendoza, yes, at si Celeste. Saglit na hindi sumagot si Lucia. Hindi pag-aatubili dahil hindi niya alam, kundi dahil alam niyang sa sandaling sabihin niya ng diretso ay wala nang babalikan. Some of the earliest authorizations trace back to directives from her office, sabi niya. But whether she knew every criminal layer built on top of it, I can't fully prove. She created the machine. Other men fed off it. Sumikip ang dibdib ni Amira. Walang gulat sa pinakaubod, dahil bahagi niya ay matagal nang alam kung anong klaseng tao ang biyenan niya. Ngunit iba ang kutob at iba ang dokumento. Iba ang marinig na may pirma, may ledger, may pangalan. Bakit hindi dinala ni Adrian sa pulis? Tanong ni Miko, ngunit ang boses niya ngayon ay hindi na panlaban, mas tahimik, mas personal. Dahil may mother kami, tinitigan siya ni Lucia. Dahil may family kayo. Dahil may workers na masasagasaan. Dahil may banks involved. Dahil kapag sumabog ito ng walang timing, babagsak ang company, may mass layoffs, may cases, may media circus, at maaaring ma-freeze lahat bago pa ma-secure ang ebidensya. He wanted to pull the thread carefully. And yet he brought you here in a storm with an envelope, sabi ni Amira. Because someone had already been ahead of US, sagot ni Lucia. May leak sa loob. I told him to wait. He didn't, kasi gusto niya nang matapos. Hindi alam ni Amira kung tanong iyon o pagtatanggol. Tumingin si Lucia sa kanya. He was scared, but not for himself first. Tahimik na tumawa si Amira, isang maikling tunog na mas malapit sa sugat kaysa saya. Siyempre, ganun siya pakinggan ng lahat. Laging may dahilan, laging may timbang. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Huminto ang hangin sa pagitan nila. Hindi agad sumagot si Lucia. Sa halip ay tumingin siya sa steel box, saka naglabas ng manipis na brown envelope mula sa ilalim ng ledger. Because he said kung may isang tao na pwedeng magdesisyon ng hindi iniisip ang board, ang stock price, ang donors, o ang family name, ikaw iyon. But he also said once you know everything, you might leave him. And he wasn't sure he had the right to ask you to stay. Parang bumuka ang lupa sa ilalim ni Amira sa simpleng linyang iyon. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak, ngunit sa loob, may sumikdo sa lahat ng pinipilit niyang atali buong gabi. Kaya pala hindi buo ang voicemail. Kaya pala may blue folder.
Kaya pala may mga tinging pilit niyang hindi binibigyang kahulugan nitong mga nakaraang buwan ng pagod ni Adrian sa hapag, ang madalas nitong pagtitig sa labas ng bintana ng study, ang biglang mga biyahe, ang pagsabay ng lamang at distansya. Hindi lang siya pinoprotektahan, pinaghahandaan din niya ang posibilidad na kapag nalaman niya ang buong dumi, baka hindi sapat ang pag-ibig para takpan ang paglihim. Nasaan ang blue folder? Tanong ni Miko, pinipigilan ang sariling emosyon sa pinakapamilyar na paraan sa praktikalidad. Hindi sa bahay, sabi ni Lucia. Decoy lang iyon. Ang actual core records, nandito sa ledger, this envelope, and a digital backup drive na dapat kukunin natin ngayong gabi mula sa compartment sa ilalim ng floor panel. Saan? Doon. Itinuro niya ang lumang aparador na kahoy sa dulo, sa likod ng tambak na sako ng abono. Humakbang si Joel, mukhang gusto pa ring matapos agad. We need to move. Ngunit bago pa sila gumalaw, may sumiklab na ilaw mula sa labas ng bodega. 1, 2, 3 beam ng headlight sa siwang ng pinto at dingding. Sabay-sabay silang nanigas. Hindi lang tayo ang dumating, bulong ni Miko. Narinig na nila ang graba sa labas na nadudurog sa ilalim ng gulong, ang pagbukas ng pintuan ng sasakyan, ang mga yabag sa putik. Hindi iyon patrol. Masyadong tahimik, masyadong sinadya. Mabilis na kumilos si Joel at nilapitan ng pinto, sumilip sa siwang, saka pabulong na nagmura. 2 sasakyan. At least 4 men. Tao ni Mendoza. Tanong ni Amira. Or tao ni kung sino mang mas ayaw na makalabas ang box na yan, sagot ni Lucia. Naramdaman ni Amira ang panik na gustong sumampa sa lalamunan, ngunit wala ng oras para maupo rito. Mang Berto first, sabi niya agad. Lumapit siya sa matanda at lumuhad sa maruming sahig, hindi ininda ang putik at alikabok sa palad habang inaalis ang lubid sa kamay nito. Nanginginig ang mga daliri ni Mang Berto. Pasensya na po, ma'am, pabulong nito, halos umiiyak. Akala ko po mapipigilan ko. SHH. Kaya pa, sagot niya, bagaman hindi niya alam kung totoo. Makakalakad kayo. Tumango ng bahagya ang matanda, kahit halatang hilo. Samantala, mabilis na tinulak ni Miko at Joel ang ilang kahon para mabuksan ang daan sa aparador. Sa likod nito, may lumang floor panel ng bakal, kalaw-angin ang gilid. Susi, tanong ni Lucia, lumingon kay Amira. Noon niya naalala ang tansong susi sa personal effects bag ni Adrian. Sumikip ang dibdib niya. Nasa ospital. Damn it, sabi ni Joel. Wait, lumapit si Miko, lumuhad, at sinuri ang lock. Old worded lock lang ito. Baka kaya, inabot niya ang manipis na flat tool mula sa bulsa ng pickup keys organizer, parang hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon bagaman hindi na tinanong ni Amira kung bakit. Sa labas, lumapit ang mga yabag. May bomb ulong. May kalansing ng gate chain na ini-inspeksyon. Ang portable lamp ay biglang nagmukhang sobrang liwanag, sobrang lantad. Lights off, sabi ni Lucia. Agad pinatay ni Joel ang lantern. Bumagsak ang buong loob ng bodega sa malamlam na dilim na binubutas lang ng moonlight na halos wala at ng maliliit na siwang ng headlight sa pader. Ang bawat hinga ay naririnig. Ang bawat maliit na galaw ay may timbang. Sa dilim na iyon, naramdaman ni Amira ang balikat ni Mang Berto na nanginginig sa tabi niya. Sa unahan, dinig niya ang maingat na pagpitik ni Miko sa lock, ang marahang mura nito kapag pumapalya, ang paggalaw ni Lucia na malapit lang sa mesa, tila handang seluhin ang papers kung sakaling kumalat. At sa labas, may boses na nagsalita, sapat ang lakas para marinig nila. Lucia, alam naming nandyan ka. Sumikip ang hawak ni Amira kay Mang Berto. Nakilala rin iyon ni Lucia. Kitang-kita niya kahit sa dilim ang bahagyang pag-angat baba ng dibdib nito. Who is that? Bulong ni Amira. Senior partner, sagot nito, halos walang tunog. Attorney Santos. Ang pangalan ay dumagundong ng tahimik sa loob ng bodega. Ibig sabihin, hindi ito simpleng rescue mission mula sa isang mabuting abogado. May firm politics, may complicit superior, may laro ng pagkuha at pagtatago ng ebidensya sa pagitan ng mga taong parehong marunong gumamit ng batas para proteksyon at patalim. Lucia, ulit ng boses sa labas, mas mahinahon, halos parang ama na nangungumbinsi. Ibaba mo na ang box. Hindi mo maayos ito sa paraang gusto mo. Walang sumagot. Sa loob, biglang nag-click ang lock sa ilalim ng kamay ni Miko. Nagkatinginan sila sa dilim na halos hindi nila makita ang isa't isa.
Dahan-dahan niyang itinaas ang panel. Sa loob ay may isang waterproof case, kulay itim, kasinlaki ng laptop sleeve ngunit mas makapal. Inabot iyon ni Lucia, ngunit bago pa niya tuluyang makuha ay sumiklab ang unang malakas na hampas sa pinto ng bodega. Umingay ang kahoy at bakal, umuga ang buong dingding, at sa pagitan ng takot at galit ay naramdaman ni Amira na dumating na sila sa puntong wala ng espasyo para sa pagdududa lang anumang lalabas nila rito. Buhay man o ebidensya, may kapalit ng hindi na maibabalik sa dati. Sa ikalawang hampas ay may kumalas na piraso ng tuyong kahoy mula sa gilid ng pinto at tumalsik sa loob na parang butong iniluwa ng luma at galit na bahay, at sa maikling sandaling iyon ay hindi na pinaghiwalay ng isip ni Amira ang takot at galaw dahil sabay na lang silang kumilos. Si Lucia hawak ang waterproof case at brown envelope sa dibdib, si Joel mabilis na pumwesto sa tabi ng mga lumang shelving na may baril ngunit malinaw ang pag-aalinlangan sa kilos. Si Miko yumuko para itulak pabalik ang floor panel at sip-in palapit ang aparador na kahoy bilang panakip, at si Amira nakasubsob sa bigat ni Mang Berto na halos matamba sa panghihina. Back exit, pabulong ngunit matalim na tanong ni Miko. Wala sa likod, but there's a side hatch to the grain chute, sagot ni Lucia, hinihingal na. Too narrow for all of us at once. Then we don't wait, sabi ni Joel. Ngunit kasabay niyon ay muling umalingaw-ngaw ang boses sa labas, mas malapit na, mas malamig. Lucia, alam mong hindi mo madadala yan sa korte ng buo. Hindi mo rin mail iligtas ang sarili mo. Open the door. Parang may lumang pako na unti-unting ipinapasok sa sentido ni Amira sa bawat salitang naririnig niya, hindi dahil sa lakas ng boses kundi dahil sa uri ng kapangyarihang dala nito. Ang kapangyarihan ng lalaking sanay magsalita na parang ang katotohanan ay isa lang pang bersyon ng argumento. Hell destroy chain of custody if he gets it, bulong ni Lucia. Or hell make it disappear. Then he doesn't get it, sagot ni Amira, at sa sarili niyang pandinig ay mas payapa ang boses niya kaysa dapat sa ganitong sitwasyon, marahil dahil lampas na siya sa yugto ng simpleng panik at pumasok na sa mas mapanganib na katahimikan ng taong alam nang may mawawala anuman ang piliin. Sa labas ay narinig ang mahinang kalansing ng metal, marahil baril na tumatama sa belt buckle, marahil flashlight na itinataas. Joel, sabi ni Lucia ng mabilis, kung lalaban ka rito, hindi tayo makakalabas. At kung lalabas tayo ng walang cover, patay din tayo. Enough, putol ni Miko, sumisilip sa gilid ng aparador. Amira, kaya mo bang dalhin si Mang Berto sa side hatch? Tumingin siya sa matanda, sa dugong na muo sa noo nito, sa nanginginig na binti, at alam niyang ang sagot ay hindi simpleng oo o hindi. Kaya ba niya? Kung kailangang kayanin, oo. Oo, sabi niya. Lucia, you go first with the case. Joel, cover but don't shoot unless kailangan. Last resort, you giving orders now. Maanghang na bulong ni Joel. Oo, sagot ni Miko nang walang pagtaas ng tono. Unless gusto mong maabyutan tayo dito at lahat mawala. Sa ilang segundo ng katahimikan, may isa na namang malakas na tulak sa pinto. Kumalabog ang chain. Sumagot ang lumang bisagra ng ungol. Fine, sabi ni Joel sa wakas. 3 minutes max. Gumalaw na sila. Dinala ni Lucia ang case at lumusat sa pagitan ng dalawang kalaw-angin at tabanjing makina palapit sa makitid na bahagi ng bodega kung saan may lumang butas na minsang dinadaanan ng sako ng palay pababa sa chute. Sinundan siya ni Amira, akay si Mang Berto, habang si Miko at Joel ay naiwan sa harap, nagsasalansan ng mas mabibigat na bagay sa likod ng pinto, isang lumang hand truck, 2 sako ng feed, at isang metal drum na walang laman ngunit maingay kapag gumugulong. Sa bawat hakbang ay kumakapit ang putik at alikabok sa leleyan ni Amira, at sa ilalim ng amoy ng luma at mamasamasang kahoy ay unti-unti niyang naamoy ang metalikong singaw ng dugo mula sa sariling sugat ni Mang Berto at marahil mula sa nasugatan ding kamay ng sinumang nagpuwersa ng kandado kanina. Ma'am, mahinang sabi ng matanda, halos hindi makahinga. Iwan niyo na po ako kung mabigat. Tumahimik kayo, sagot niya, ngunit hindi iyon galit. Iyon ang klase ng lamang na napipilitang magmukhang mahigpit para hindi maluso. Nang makarating sila sa chute opening, nakita niyang tama si Lucia, makitid nga, kasya ang isang katawan kung tagilid at maingat, at sa kabila ay may madilim na lagusan patungo sa likod ng hill inggan kung saan tumutulo ang tubig ulan sa corrugated roof. I'll pass the case first, sabi ni Lucia, sumisinghap. Then help him through.
Inabot niya ang waterproof case kay Amira mula sa siwang. Mabigat iyon ng higit sa inaasahan, hindi lang sa timbang kundi sa kahulugan. Nang mahawakan niya iyon, biglang sumagi sa isip niya ang boses ni Adrian sa voicemail, ang bahagyang panginig sa dulo, ang hindi natuloy na not even. Ilang beses na ba niyang naramdaman sa pagsasama nila na may bigat itong dala na hindi ipinapasa? Ilang hapunan, ilang biyahe, ilang gabing katabi niya ito ngunit may bahagi ng isip na nasa ibang silid. At bakit ngayong hawak niya na ang ebidensyang ikinamatay halos ng asawa niya, saka lamang niya tunay na naiintindihan kung gaano kasalimuot ang pagmamahal sa lalaking hindi simpleng sinungaling ngunit hindi rin naging buong tapat. Sa unahan, biglang may sumigaw sa labas ng pinto. Break it. Kasunod nyo na isang sabayang diin ng mga balikat o gamit sa kahoy. Umingit ng masakit ang bisagra. Move. Senggal ni Joel. Mabilis na nauna si Lucia sa shoot, nagtagilid, bahagyang napasubsob, saka lumusot sa kabilang side. Inabot niya ang kamay pabalik. Berto next. Pinwesto ni Amira ang matanda, itinukod ang sarili sa isang posteng kahoy habang dahan-daang isinusulong ang katawan nito sa masikip na siwang. Yumangal si Mang Berto sa sakit nang sumayad ang sugat nito sa gilid ng yero. Konti na lang, bulong ni Amira, pawis at ambon at alikabok magkakahalo sa kanyang sentido. Sa likod nila ay may malutong na lamet sa pinto. Napamura ng mahina si Miko. Joel, I know. Halos itulak na nila ang matanda palabas ng may putok. Isang maikling, bingiing tunog sa loob ng bodega. Napatigil si Amira sa reflex. Sumunod agad ang pagtilapon ng kahoy mula sa pinto at ang sigaw ni Joel. Hindi niya alam kung sino ang unang nagpaputok, ngunit ang pangalawang putok ay mas malinaw na galing sa labas. Sa liwanag ng muzzle flash na tumalbog sa mga dingding, nakita niyang umatras si Miko, hawak ang kaliwang braso. Miko, sigaw niya bago niya napigilan ang sarili. Go, sigaw nito pabalik, ang boses galit at masakit. Huwag kang tumigil. Naramdaman ni Amira ang nakakasulasok na amoy ng pulbura na biglang sumingit sa hangin ng bodega. Sa harap, nahila na nina Lucia at Mang Berto ang kalahati ng katawan ng matanda palabas. Kailangan niyang pumili sa isang kisap ng oras. Babalik ba siya kay Miko? O dadalhin ang case? Sa mismong pagitan ng dalawang takot na iyon ay naramdaman niya ang malinaw na sagot na hindi galing sa utak kundi sa mas malalim na bahagi ng pagkatao, walang silbi ang case kung mamamatay silang lahat. Ibinaba niya ang case sa kabilang gilid ng opening, saka kumadyot pabalik. Amira, huwag, sigaw ni Lucia, ngunit huli na. Sumalubong sa kanya ang kaguluhan sa loob. Ang pinto ay bahagyang bumigay na, may siwang nakasya ang braso at liwanag ng flashlight. Si Joel ay nasa likod ng lumang makina, sumisilip at umiwas matapos ang sariling putok. Si Miko ay nakadikit sa poste, duguan ang manggas ngunit gising ang mata. Kaya ko, sabi nito nang makita siyang lumapit. Hindi yan kaya ko face mo, sagot niya, kinakabig siya sa mas ligtas na anggulo. Can you move? Yes, then move. Tumama ang isa na namang puwersang malakas sa pinto at tuluyang bumuka ang isang panel. Sa siwang ay nakita ni Amira ang anino ng lalaking may flashlight at kasunod ang pamilyar na boses ni Santos. Last chance. Nagsalubong ang tingin nila ni Lucia mula sa kabilang gilid ng shoot. Wala nang oras. Joel, fall back. Utos ni Lucia. Now. Sandaling nagdalawang isip ang lalaki, saka umurong, pabalik sa shoot side, hindi na nagpaputok. Mabilis niyang sinuportahan si Miko sa baywang habang ang lalaki na may dumulas muna palabas sa siwang. Ramdam niya ang init ng dugo sa manggas nito, ang bigat ng katawan na pinipigil pa ring magmukhang okay. Sorry, bulong ni Miko sa pagitan ng ngipin, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kahihiyang may kailangang umalalay sa kanya. Shut up, sagot ni Amira, hinihila siya palapit. Sa tulong ni Lucia mula sa kabila, nailusot nila si Miko sa shoot kasabay ng matinis na kalampag sa likod nang tuluyang bumigay ang pinto. Wala nang natira kundi si Amira sa loob ng bodega at ang portable lamp na patay, ang kalat ng papeles, at ang malamig na alikabok na ngayoy sinasagasa ng mga ilaw mula sa labas. Sumilip siya sa opening, handang lumusot, ngunit may aninong pumasok mula sa pinto at hamarang sa linya. Hindi si Santos, mas payat, mas pamilyar sa mga galaw ng hasyenda. At nang umangat ang flashlight nito sa mukha niya, namuo ang dugo niya sa ugat. Counselor, sabi niya,
halos walang emosyon sa sobrang pagkapuno. Si Mendoza ay basang-basa ang barong sa ambon, may putik sa laylayan, at sa mata nitong laging maingay sa harap ng mga botante ay ngayon may iisang bagay lang, desperasyon. Ibigay mo na yan, sabi nito, kahit wala naman sa kamay niya ang case. Tapos na ang idealism mo. Wala kayong karapatang magsalita tungkol sa idealism. Babae, hindi mo alam ang laki ng mawawala. At ilang buhay na ang nawala para panatilihin nyo. Sa likod nito ay pumasok si Santos, hawak ang sariling baril ngunit nakababa, isang lalaking hindi kailangang sumigaw dahil sanay na ang mundo sa boses niyang parang laging may legal basis ang kasamaan. Mrs. Villarreal, sabi nito, be reasonable. Hindi para sa inyo ang ganyang klase ng burden. Bigla siyang natawa. Tunay na natawa, kahit isang maikling hibik na tunog lang iyon. Ayan na naman kayo. Kapag babae, burden. Kapag asawa, emosyonal. Kapag mahirap na manugang, hindi marunong sa scale. Pero kapag kayo ang nagnakaw ng lupa, pumirma ng pekeng papeles, at muntik magpapatay, ang tawag strategic management. Sa isang segundo ng pagkadismaya sa mukha ni Santos, naunawaan niyang ang pinakakinamumuhian ng mga lalaking tulad nito ay hindi ang sigaw kundi ang babae na tumatangging sumunod sa script nila. Move, sabi ni Mendoza, nanginginig na ang pasensya. Or I swear hindi niya na pinatapos. Sinipa niya ang lumang metal drum sa tabi, buong lakas, diretso sa tuhod ng counselor. Napasigaw ito at natisod. Kasabay nyo na yumuko siya at lumusat sa shoot habang may putok na muling umalingaw-ngaw sa loob, ngunit sa pagkakataong iyon ay tumama ang bala sa gilid ng bakal at nagpaulan lang ng mainit na talsik at kalansing sa paligid niya. Sa kabilang side ay sinalo siya ni Lucia sa balikat at halos sabay-sabay silang tumakbo palabas sa likod ng hill ingen. Ang lupa roon ay mas malambot, halos putikang bukid na, at ang dilim ay hindi na proteksyon kundi panganib dahil bawat hukay ay pwedeng ikatisod ng taong sugatan. Sa kaliwa ay ang pickup ni Miko, bahagyang natatakpan ng talahib. Sa kanan, ang daang papunta sa mangrove edge. Drop, sigaw ni Joel. Ngunit hindi na sila aabot sa pickup ng buo at ligtas, narinig na nila ang mga yabag sa likod at ang isa pang sasakyan na umiikot marahil para putulin ang daan. Sa kapilya, hingal ni Mang Berto, itinuturo ang mas mataas na bahagi ng lupain kung saan may maliit na lumang kapilyang bato malapit sa punong akasya. May tao sa kumbento minsan. Too far, sabi ni Joel. Not if we split, sagot ni Lucia. No, agad na sabi ni Amira. Alam na niya ang presyo ng paghihiwalay ngayong gabi. Ngunit bago pa sila magdesisyon, biglang sumiklab ang bughaw at pulang ilaw mula sa malayong dulo ng service road, kasabay ng matinis na busina ng isang marked patrol unit. Sandaling natigilan ang lahat, how simula ni Lucia. Text ko, hingal ni Miko, halos mamatla na ngunit mayabang pa ring bahagya kahit duguan. Late, but not that late. Sa likod nila ay narinig ang magulong sigawan sa may bodega. May mga lalaking biglang nag-iba ang lakad, hindi na panghabol kundi pangtago. Ngunit ang ginhawa ay hindi dumating ng buo. Dahil kasabay ng paglapit ng patrol unit ay may isa na namang putok mula sa likuran, mas ligaw, mas desperado. Ramdam ni Amira ang pagkapit ni Lucia sa braso niya, ang pagbagsak ni Joel sa isang tuhod sa putik para mag-cover, ang pagdaing ni Mang Berto. At sa gitna ng lahat, nakita niyang napatid si Mendoza habang pilit tumatakas sa likod ng bodega, dumulas sa basang semento, at tumama ang ulo sa mababang konkretong poste ng lumang dryer frame. Ang tunog ay maikli ngunit mabigat, ang klase ng tunog na alam agad ng katawan mo kahit ayaw tanggapin ng isip. Nang bumagsak ito at hindi na gumalaw, lumubog ang gabi sa isang kakaibang tahimik na pagitan bago muling bumalik ang lahat ng ingay sirena, sigaw ng pulis, tahol ng aso sa baryo, at hingal ng mga buhay pang nasa putikan. Sa sumunod na mga minuto, parang tumigil sa pagiging sunod-sunod ang oras at naging hiwa-hiwalay na eksena na lang, ang mga flashlight ng pulis na humihiwa sa dilim, si Santos na tinatawag ang pangalan ng kung sinong opisyal ngunit wala nang dating ang boses, si Lucia na mahigpit na hawak pa rin ang waterproof case at brown envelope na parang alam niyang kung bibitaw siya kahit isang segundo ay may bagong kamay na susulpot, si Joel na itinapon ang baril sa putik bago pa man mapansin ng pulis, hindi bilang pag-amin kundi bilang pagpili kung alin sa mga krimen ang haharapin niya, si Miko na pinaupo sa likod ng patrol unit habang binabalutan ng first responder ang braso,
nanginginig sa blood loss pero nakatingin lang sa ancestral house sa malayo, at si Amira sa gitna ng service road, basa, maputik, may alikabok sa buhok, hawak ang palad ni Mang Berto habang kinukuhanan sila ng paunang pahayag ng hepe na pilit professional kahit halatang kinikilala ang apelyidong nasangkot. We need evidence turned over properly, sabi ni Lucia sa hepe, boses paos ngunit matigas. At kailangan ng independent silang ngayon, hindi bukas. Ma'am, susundin natin procedure. Siguraduhin nyo. Nagkatinginan sina Amira at Lucia. Sa tingin iyon ay walang pagkakaibigan pa, hindi rin lubos na tiwala. Ngunit may pagkilala. Pareho silang ginagamit ni Adrian sa magkaibang dulo ng kanyang laban, at pareho rin silang nasaktan ng paraan ng paglihim niya. Hindi man clean solution, may buo-roong katotohanan na hindi na mabubura. Umaga na halos nang makabalik sila sa ospital. Ang langit sa Makati ay maputlang abo, ang ulan ay manipis na lang, at ang pagod ay hindi na simpleng antok kundi parang binuhusan ng semento ang bawat buto. Nasa evidence custody na ang case at envelope. Si Santos ay dinala para sa questioning. Patay si Mendoza bago pa man may rush sa district hospital. Si Joel ay hindi tumakas, sumama ito sa presinto matapos humingi ng counsel mula kay Lucia. Si Mang Berto ay na-admit para sa sugat at observation. At si Miko, matapos tahiin ang tama sa braso na buti na lang ay graze lang at hindi malalim na tinamaan ng buto, ay tahimik na sumunod kay Amira sa elevator paakyat sa ICU floor, mas mapatla kaysa dati, mas matanda sa mukha. Walang nagsasalita habang umaakyat ang numero ng palapag. Sa katahimikang iyon, hindi na kinailangan ni Amira tanungin kung alam na ba ni Celeste ang nangyari. Siguradong alam na. Ang mga pader ng mundong kinalakhan nito ay mabilis maghatid ng balita kapag pera at kapangyarihan ang tinatamaan. Paglabas nila sa koridor, nadatnan nila si Celeste na nakatayo sa glass wall, tuwid pa rin ang likod, suot pa rin ang parehong shawl ngunit tila nabawasan ng kulay ang mukha. Sa tabi niya ay wala na si Gamboa. Wala na ring entourage. Siya lang, at ang maagang liwanag ng lungsod sa likod. Dahan-dahan itong lumingon nang marinig ang yapak nila. Napunta ang tingin muna sa benda ni Miko, pagkatapos sa mukha ni Amira, pagkatapos sa kawalan sa pagitan nila na puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin para maintindihan. Patay si Dario, sabi ni Amira, hindi bilang pananakot kundi bilang simpleng pahayag ng umaga. Kumurap si Celeste, iyon lang. Ngunit sa maliit na galaw na iyon ay nakita ni Amira ang bigat na unti-unting bumabagsak sa balikat ng biyenan niya, hindi bilang pagsisisi na malinis at nakakatubos, kundi bilang pagkaunawa na ang makina niyang inakalang makokontrol habang buhay ay lumamon na rin sa mga piyesang umaandar dito. At nasa pulis na ang records, dagdag niya. Hindi lahat, pero sapat. Nanatiling tahimik si Celeste ng ilang segundo na parang pinipiling mabuti kung aling bersyon ng sarili ang isusuot sa sandaling ito. Ang matriarka, ang inang nasasaktan, ang negosyanteng nakikipag-negotiate. Nang magsalita ito, mas mahina ang boses kaysa inaasahan ni Amira. Gising si Adrian. Parang nawala ang hangin sa paligid niya. Hindi saya agad ang unang dumating. Takot muna. What? Si Miko ay napamura ng mahina sa gulat. Briefly, sabi ni Celeste. Not fully stable. But he opened his eyes. He asked for you. Hindi siya kumilos agad. Biglang bumigat ang buong gabi sa binti niya, na para bang lahat ng pasyang ginawa niya mula sa sandaling umalis siya ng Aiko ay sabay-sabay ngayong humihingi ng sagot. Go, sabi ni Miko, marahan. Tumingin siya kay Celeste. Sa unang pagkakataon, walang utos sa mukha nito. Wala ring lamang. May isang bagay lang na mas malapit sa pagod na katotohanan. Go, ulit nito, at hindi na niya alam kung pahintulot ba iyon, pakiusap, o pagkilala na wala na rin siyang ibang karapatang unahin ang sarili. Pagpasok ni Amira sa Aiko room, sumalubong muli ang puting ilaw, ang tunog ng makina, ang amoy ng sterile na lamig. Ngunit iba na ngayon. Gising ang mga mata ni Adrian, bagaman mabigat at namamaga pa, at may bahid ng pagkalito sa paghinga sa kabila ng tubang at support devices. Nang mapansin siya nito, dahan-daang gumalaw ang mga daliri sa kama, mahina ngunit malinaw. Lumapit siya agad, iniwasang matamaan ang mga linya at monitor, saka hinawakan ang kamay nito. Mainit, buhay, Mira, halos walang tunog ang bigkas nito, ngunit nabasa niya sa labi. Nandito ako,
Sagot niya, at doon lang niya naramdaman ang unang luha na hindi niya napigilan buong gabi. Pamatak iyon ng tahimik sa likod ng kamay nila. Tumingin ito sa kanya na para bang gusto nitong magsalita ng maraming bagay ngunit alam ng katawan nitong wala pang sapat na lakas. The case. Pabulong nitong pinilit. Umangat ang panga niya, hindi alam kung may inis, maawa, o parehong sabay. Safe. Pumikit ito sandali, parang iyon lang ang hinintay ng isip bago payag ang magpahinga ng kaunti. Nang muling magmulat, may ibang tanong na sa mga mata. Isang tanong na hindi lang tungkol sa ebidensya kundi sa kanilang dalawa. Huminga ng mabagal si Amira, ramdam ang buong bigat ng sagot kahit hindi pa niya sinasabi. Huwag mo akong tingnan na parang lahat maayos na dahil buhay ka, bulong niya, nanginginig ngunit malinaw. Hindi clean ang ending nito. Hindi pwedeng ganun. Bahagyang gumalaw ang lalamunan nito, parang gusto nitong tumango ngunit mahirap pa. I know, halos hindi marinig na sabi nito. I'm sorry. Napapikit siya saglit, gusto niyang marinig iyon. Pero hindi sapat ang gusto. Mahal kita, sabi niya, at habang lumalabas ang mga salitang iyon ay parang may bahagi sa kanya na muling nabubuhay at may bahaging tuluyang napapagod. Pero may mga bagay kang dinala ng mag-isa na hindi mo ako pinagkatiwalaan. At ngayon, kahit iligtas pa natin ang katotohanan, may nasira na. Umagos ang isa pang luha, mabilis niyang pinunasan. Hindi ko pa alam kung ano tayo pagkatapos nito. Tinitigan siya ni Adrian ng matagal, hanggat kaya ng mga mata nitong pagod at namamaga. Walang depensa roon. Walang pamilyang pangalan. Wala ring pera. Isang lalaking sugatan lang, na sa wakas ay wala ng sapat na lakas para kontrolin ang timing ng kanyang mga pag-amin. Muli nitong hinigpitan ng bahagya ang hawak sa kamay niya. Stay, bulong nito, hindi utos, hindi pangako, pakiusap lang. Tumingin si Amira sa monitor, sa pagtaas-baba ng dibdib nito, sa umaga sa likod ng salamin ng syudad, at sa refleksyon ng sarili niyang mukha sa ibabaw ng makina babaeng nabasa, napagod, napasok ang loob ng bodega, at lumabas na hindi nakatulad ng pumasok. Nanatili siya roon, ngunit hindi bilang dating manugang na laging lulunok para sa kapayapaan, at hindi rin bilang asawang handang patawarin agad ang lahat dahil lang may halos namatay. Nanatili siya bilang babaeng may hawak na katotohanan at alam ang presyo nito. Sa labas ng kwarto, naghihintay ang pulis, ang media, ang mga dokumentong magpapabagsak ng mga pangalan, ang ina na hindi pa humaharap sa buong lawak ng sariling ginawa, at ang kapatid na sa wakas ay hindi na makakabalik sa komportableng pagiging biro sa sulok ng pamilya. Sa loob, may isang lalaking buhay ngunit hindi ligtas sa kapalit ng sariling lihim. At sa pagitan nilang mag-asawa, habang magkadikit ang mga kamay ngunit hindi pa muling buo ang tiwala, doon nagsimula ang mas totoong laban, hindi na kung may lalabas pa ba ang ebidensya, kundi kung paano mabubuhay pagkatapos ng katotohanan iyon ng walang malinis na pagtatapos, walang kumpletong panalo, at walang sino mang makakauwi sa dating bersyon ng kanilang sarili.